Kiaan, ang Kia Group ay akin na. Ikaw at ang batang ito, magpaalam na kayo. Mommy Tulungan Moako. How? Mommy, nanaginip ka ba ng masama? How ang magpoprotekta sa iyo, palalayasin ko ang mga monster. How? Buti na lang okay ka. Ayon sa balita, si Kiawan, ang presidente ng Kiao Group, ilang araw nang walang malay, ang kanyang asawang si Luming Xiao. Magkakaroon ng board meeting ngayong araw upang ipahayag ang pagtanggap sa posisyon bilang presidente ng Kiao. Nabuhay ako muli 1 taon ang nakalipas. Lumingsaw, sa nakaraang buhay, ginago mo ako, sinaktan mo ako. Pinatay mo ako at sa huli, pati si Hao-Hao ay pinahirapan mo hanggang sa mamatay. Sa muling pagkakataon na ito, babayaran mo ang lahat ng iyo ng dugo. Inutos ni Boss Lu, habang nagpupulong ang board, dapat bantayan ng mabuti si Kiawan. Hao-Hao, kukunin na kayo ni Mama Ang. Mga bagay na talagang akin, maghintay ka lang dito, okay? Dapat rin maging mabait si Mommy. Habulin. Doon, takbo. Pasensya na, kanina lang. Ikaw ang unang babaeng ganito kalapit sa akin. Sabi ko ho sa inyo. Huwag kang masyadong feeling okay. May 500,000 sa card na ito, bayad sa halik mo. Ang sobra ay pasasalamat sa pagligtas mo sa akin. Boss, allergic ka sa babae. Kapag nahawakan, magkakaroon ka ng rashes. Pero nung hinawakan ka ng babaeng ito, wala kang naramdaman. Hindi lang ako nagkaroon ng rashes. Nawala pa ang lason sa katawan ko sa loob lang ng 1 minuto. Kailangan kong malaman ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Mga kasama, sabi ng doktor, komplikado ang kalagayan ni Kiawan. At wala siyang malay sa ngayon. Bilang asawa ni Kiawan, ako ang pinakaangkop na humalili bilang presidente ng Kiao. Si Boss Lu ang laging namamahala sa Kiao. Ang pagtanggap sa posisyon bilang presidente ay makatwiran, ngunit ang Kiao ay walang historya ng pagtanggap ng dayuhan bilang presidente. Si Boss Lu ay manugang ng pamilya Kiao. Hindi siya dapat ituring na dayuhan. Ang desisyon ni Ming Shojej ay para sa kapakanan ng kumpanya kahit malaman ito ni Ed. Siguradong papayag din siya. Mangyaring magtaas ng kamay para bumoto. Sapat na ang boto, ipinapahayag ko, simula ngayon. Ako ang magiging presidente ng Kiao Group. Sandali. Ang posisyon ng presidente ng Kiao ay hindi para sa kahit sino na basta-basta lang pwedeng umupo. Kiaan, bakit ka nandito? Nagulat ka ba na nakatayo ako ng maayos dito? Hoy mahal, sabi ng doktor, dahil sa hindi ka na angkop maging presidente. Ginawa ko ito para tulungan ka. Sinong nagsabing may dysfunction ako sa nervyos, mga kasama? Ito ang medical report ko, normal lahat ng indicators. Pwede akong magtrabaho. Maligayang pagbati sa paggaling ni Boss Kiao. Presidente ng NG Kia Corporation. Dapat talagang Kiao ang apelyido para lehitimo. Kiawan, huwag mong isipin na peking report lang. Ang makakapagloko sa inyo dito, mga kasama. Ito ang tunay na report na nasa kamay ko. Diagnose ng doktor, may pinsala sa utak si Kiawan. Malubhang apektado ang pag-iisip, hindi na dapat maging presidente. Mahal, bakit ka nagpeke ng report? Kahit hindi mo isipin ang sarili mong kalusugan, dapat isipin mo naman ang kumpanya. Boss Kiao, bigyan mo kami ng paliwanag. Apektado na ang basic mong pag-isip at paghuhusga. Paano kami maniniwala na mapapamahalaan mo ang kumpanya? Para sa sariling interest. Isinasantabi ang interest ng mga shareholders. Hindi dapat maging presidente ang ganitong tao. Kung may duda kayo sa resulta ng check-up ko, ipatawag natin ang doktor para mag-check ngayon din. Kung nagpeke ako ng report, magre-resign ako. Malalantad sa check-up na nilason niya ako. Kung hindi magpa-check, kailangang aminin na totoo ang report ko. Lumingsaw, sana di mo ako bigin. Hindi pwede. Kuya, anong ginagawa mo? Peking report niya eh. Tumigil ka. Mahal, naniniwala ako sa report mo. Tutong-tuto yan. Ata pi azigina, hiipi amakunang. Kakakwento. Ikaf na ate. Huwag kang masyadong madamot. Gagatasan mo ko ng awa? Karapat-dapat ka ba? Sa isang salita niya, muntik na akong matawag na baliw. Pwede bang patawarin sa dahilan lang na bata pa? Halikar at lumuhod ka sa ate mo para humingi ng tawad. Magsusorry ako sa kanya, mabuti pang mamatay na lang ako. Hindi mo na ako sinusunod? Kapag sinira mo ang plano ko,
Huwag kang magtaka kung magagalit ako. Ete, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Nagsari na ako. Bakit muntag ako sinaktan? Dapat mag-sorry ka sa pagkakamali mo, pero sinong nagsabing kapag nag-sorry ka? Kailangan kitang patawarin. Niloloko muntag ako? Aray. Sinilip mo nang walang pahintulot ang medical report ko. Malubhang paglabag sa privacy ko. Sa bagay na yan pa lang, pwede na kitang ipakulong. Sa susunod, kung sino man ang magkakalat ng chismis sa kumpanya, huwag niyong sisihin kung wala akong awa. Mises, humingi ng ga-engage habat si Lina. Hindi worth it na guluhin ang buong kumpanya dahil lang sa maliit na bagay. Kakagaling mo lang sa sakit. Umuwi ka muna't magpahinga. Ako na ang bahala sa mga gawain sa kumpanya. Ihatid ang Mrs. Pawi. Ito ang Kiao Group. Dapat alam niyo kung sino talaga ang boss niyo. Ibabaon ko na ang salita ko ngayon. Kung sino man ang gustong maging presidente ng Kiao Group, pwede. Lumuhod ka, magmano, at tawagin akong ina, palitan mo ang apelyido mo ng Kiao. Kiaan. Yan, tapos nabiaan ka ating batang untak. Kumpanya ito, hindi lugar para sa kalokohan mo. Kung talagang asawa mo pa rin ang turing mo sa akin. Makinig ka sa akin, umalis ka na ngayon din. Wala kang salamin, may ihi ka naman siguro. Tingnan mo sa sarili mo kung ano ka lang. Kung trip ko, saka ka lang tatayo dito. Kapag ayaw ko, wala ka kundi isang aso na alaga ko. Si Kiawan. Boss Lu, ang galing mong magpakapalamuring lalaki. Nakakamangha talaga. Bakit sumunod pa siya rito? Zenoka? Kiao Group ito. Sino ang nagpapasok sa'yo? Ako si Bojin yan. Mula sa pangunahing angkan sa Jiangcheng, ang mga Bo, makuha ang posisyon bilang kabeza ng angkan ng Bo. Pinabangkarote niya ang sarili niyang tiyuhin. Bakit na parito ang buhay na demonyong ito sa Kiao Group? Kakabili ko lang ng 10% ng shares ng Kiao Group. Sapat na ba yon para makilahok sa board meeting? Siyempre, sapat. Ako si Kiawan, presidente ng Kiao Group. Unang pagkikita, magandang araw. Hindi pala talaga ako allergic sa babaeng ito. Mukhang mahina ang memorya. Boss Kiao, Bo, ako ay nasa kotse ngayon. Mali ako. Humingi ako ng pamali sa'yo. Ngunit kailangan kong bawiin ang Kiao Group ngayon. Pwede bang pakiusap, hayaan mo na? Kausin, dahil ang master boy dito. Huwag na natin istorbohin ang mga lalaki sa pag-usap ng mahalagang bagay. Umuwi na tayo. Bilang presidente ng Kiao Group, may karapatan akong dumalo sa board meeting. Ikaw, wala kang shares, wala kang posisyon. Isang outsider ka lang, anong karapatan mo na rito? Tao, palayasin niyo siya. Kian, kahit na na-offend ka kanina ni Lina, hindi ba't masyadong walang puso ang ginagawa mo? kailan pa naging lugar ng pakikipagkapwa-tao ang Kiao Group? Lumingsaw kung naawa ka sa kanya. Pwede kang sumama sa kanya at umuwi para mag-usap ng masinsinan. Boss Kiao, mahalaga ang oras ko. Huwag nang sayangin ang oras sa mga taong ito. Ngayon, magsimula na tayo. Ipinapahayag ko, simula ngayon. Lahat ng gawain sa Kiao Group ay akin ng pamamahala. Ako ang personal na hahawak sa proyekto ng Shalobay. Kiawan, ako ang manager ng project department. Ako ang laging nag-asikaso sa Shalobay. Bakit ka makikialam? Napala, muntik ko nang makalimutang sabihin sa iyo. Simula bukas, mag-report ka sa logistics department. Mayroon pa bang may tutol? Vala. Kung ganon, tapusin na natin ang meeting. Ang ganda talaga ng babaeng ito. Kuya Mingju, yang putang Kiawan. Dati naman sunod-sunuran sa iyo. Bakit bigla na lang nagbago, ano? Nalaman na kaya niya na nilason mo siya. Imposible. Ako mismo ang gumawa nito. Imposibleng malaman niya. Ginagawa niya ito, baka gusto niya kaming palisin sa Kiao Group at sakupin ito ng mag-isa. 5 taon ko itong pinaghandaan, ang Kiao Group ay dapat akin. Ipag-utos mo, mamayang gabi sa Royal KTE, maghanda ng pasasalamat para kay Kiawan. Lahat ng empleyado ay dapat dumalo. Mukhang isang patibong ito. Mahal, tingnan mo, lahat ay narito para ipagdiwang ang iyong pagaling. Tayo na, samahan natin sila at uminom tayong lahat. Mga kasama, kakagaling ko lang sa sakit, ngayon ay tubig na lang ang aking inumin. Hindi naman kayo magagalit, di ba? Tama si Boss Kia, ang kalusugan ang pinakamahalaga. Boss Kia, tagay ka OSA iyo. May problema ang tubig. Alam naming hindi mo inumin ang aming handa, kaya ang gamot ay nasa baso na. Ay, mahal. Masama ang pakiramdam mo, samahan kitang magpahinga. Enjoy kayong lahat.
Lahat ng gastos ay sakin. Lumingsaw, saan mo ako dadalhin? Naalala mo pa ba ang kasunduang ito? Malinaw na nakasulat dito, kapag nagloko ka, kailangan mong umalis ng walang dala. Anong balak mo? Ito ang tatlo, pinili ko ng mabuti. Ang AIZ May E ay mayroong lahat, mag-enjoy ka na lang. Lumingsaw, gago ka. Nga pala, huwag ka nang maglaro ng S, nakuha mo na hahaha. Ang tagal ko nang hindi nakakita ng ganito, kagandang babae. Hindi na ako makapaghintay, sandali lang. Paparamdam ko sa iyo ang langit. Ito ay krimen, hindi ba kayo natatakot na i-report ko kayo? Mas mabuti kung magpakabait ka. Kung ganito, pwedeng mas masaya ka pa mamaya, halika. Ako ang presidente ng Kiao Group, bilyonaryo ako. Magkano ang binigay niya sa inyo, doble ang ibibigay ko. Boss, mukhang Totun-ga siyang presidente NG Kia Group. Kunin muna natin ang pera niya. Mamaya na lang natin kausapin yung matanda para sa pera. Malaki ang kita natin hahaha. Hoy 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 boss, are, boss negdego ke. Gagong ito, niloloko mo ako, habulin siya. Oy. Ano, nawala ang tao? Ano pang hinihintay ninyo? Hanapin ninyo siyan. Ang gamot na ginawa ko, pansamantala lang na pwedeng pigilan ang lason sa katawan mo. At tuluyang gumaling, kailangan mo hanapin yung nagbigay ng gamot 5 taon na ang nakalipas. Simula na mabankrupt at makulong si Third Master. Yung mga tao noon ay nagtago na o tumakas na sa ibang bansa. Parang paghahanap ng kaayom sa high stack. Sabihin mo kung wala tayong mahanap na clue sa loob ng 1 buwan. Huwag na kayong magpatuloy sa bublo. Opo. Ngayon, kahit kailangan kong maghukay ng 3 talampakan. Hanapin ninyo si Kiaan. Boda Xiao. Nalason ako, pwede mo ba akong dalhin sa ospital? Boss Kiao, kung palagi kang nagpapanggap, baka masunog ka sa sarili mong apoy. Ano ba, kung ayaw mong tumulong, wag na. Hindi mo naman kailangan patayin ako. Ang pagpapadugo ay pansamantalang makakatulong sa lason sa katawan mo. Nagpapakabay ka sa harap ko, tapos nakahanap ka ng lalaki. Et sumama ka. Sugurin ninyo. Magtago. Buda Xiao, pakiusap dalhin mo ako rito. Balang araw, babawi ako sa iyo. Pwede kitang tulungan, pero kapalit ay ang proyekto sa Shallow Bay. Sino samantala mo ako, hindi ka ba gentleman? Negosyante ako, pera lang ang habol ko. Hindi ang karakter. CJ, wala na rin naman akong reputasyon bilang Kiawan. Kung hindi ka naman nag-aalangan, Buda Xiao. Magkahawak kamay tayong dalawa sa balita. Kunang litrato. Kunan mo ng litrato ang pangit na mukha na magsing irog na ito. Kunan mo ng litrato ang pangit na mukha na magsing irog na ito. Yawan, bukas ang balita tungkol sa pagtataksil mo. Ay kumalat na sa lahat at pagdating ng panahon, handa ka na lang umalis ng walang dala. Ang Kiao ay magiging akin na. Bastos, bitawan mo ako. Nangahas ka kagatin ako. Gago ka, mabuting at kinain kita. Kung tama ang alala ko, ikaw ang unang humalik sa akin. Ano naman? At saka, hindi mo na ba ako nahalikan pabalik? Kiaan. Ikaw na malandi, sa harap ng asawa mo. Nangahas ka pang makipag-flirt sa lalaking ito. Bo, ngayon tayong dalawa. Ay parehong nasa panganib, kaya itong tulong na ito. Ay kailangan mong gawin. Manang, hindi ko akalain na hindi ka lang nagtataksil, kundi nananakit ka pa. Ito ay labag sa batas. Sabi ko na nga ba dapat mag-aral ka pa, binigyan ninyo ako ng gamot. At dinala ang mga taong may sakit para saktan ako. Naghanap ako ng gwapong tulong, ito ay tinatawag na emergency defense. Ikaw na walang hiya. Maraming saksi at ebidensya dito. Ayaw mo pang aminin. Pagdating sa kawalan ng hiya, ikaw at si Zulina.
Sa harap mismo ng mga mata ko, pagdating sa kawalan ng hiya, ikaw ang tunay na hari. Hindi mo pwedeng dahil nahuli ka sa pagtataksil, ay ibintang mo pa sa akin at kay Ming Xiao. Kiaan, walang maniniwala sa babaeng nagtataksil. Ikaw at itong gwapong ito, ngayon ay walang makakalabas. Zugurin ninyo. Sa buong buhay ko, Bojinyan. Ikaw ang unang nangahas na murahin ako. Bobo, lahat ito ay malaking pagkakamali. Akala ko ikaw ay kasama ni Kiawan. Pagkakamali, Lumingsaw. Kanina mo pa sinasabi na papatayin mo kami ni Bo. May mga saksi at ebidensya. Ano, magdadahilan ka pa? Kiawan, ang kit-kite mo, sinadya mong lokohin ako. Bo, ikaw na tinaguri ang living ghost ng Jiangsheng. Malinaw na hindi ka nire-respeto. Kaya mo bang tiisin ito? Ako nga hindi makatiis. Ang galing ng babaeng ito, ginamit ang pangalan ko para magyabang. Malinaw na gustong gamitin ako. Para labanan si Lumingzhou. Mingzhu, kung hindi gayon. Baka wala nang pagkakataon pa, kaya gawin na natin. Patayin na rin natin siya. Ginoong Bo, ito ay usaping pampamilya ko at ni Kiawan. Basta't huwag ka lang makikialam, ipapangako ko. Ang tungkol sa relasyon mo kay Kiawan ay hindi lalabas kahit isang salita. Eh kung makikialam ako, ano ang magagawa mo? Kung ganoon ka kabastos, Ginoong Bo, pesensya na. Hulihin ninyo sila. Tingnan natin kung sinong magkakalakas ng loob. Akala ko ba hindi ka handa? Niloloko mo pala ako. Kung sinabi ko agad, makikita pa ba natin ang magandang palabas na ito? Ginoong Bo, sigurado ka bang gusto mong kalabanin ako? Dahil lang sa babaeng itong si Kiawan na malandi? Ang mga desisyon ko, hindi dapat pinakikialaman ng isang aso. Ginoong Bo, huwag mong kalimutan na may hawak pa akong baraha. Kung ayaw mong magkaproblema, ibigay mo na si Kiawan. Kung hindi, ilalantad ko ang mga malaswa ninyong larawan. At masisira ang pangalan mo. Kapag nahayag na ang baraha, hindi na ito baraha. Nilabag nila ang aking karapatan sa larawan. Lahat ng litrato ay dapat sirain. Opo. Anong gagawin mo? Binabalaan kita. Ako ang presidente ng Kiao Corp. Hindi niyo ako magagalaw. Ginoo, lahat ay sumusunod at kusang isinauli ang mga lawan. May natanggap akong balita ngayon. Na si Boss Kiao ay traitor. Bilang kasosyo, narito ako upang tumulong. Alam na dapat niyo ang sasabihin, di ba? Isasagdan ko kayo. Kahit na-delete ang mga lawan, wala kayong magagawa. Huwag ninyong isipin na dahil mayaman at makapangyarihan kayo ay kayang takpan ng lahat. Sige, isakdal mo kami. May ebidensya ka ba? Kaya mo bang talunin ang legal team ng Kiao Corp? Lahat sila ay sakop ko. Kaya nilang patunayan na ikaw ang nangaliwa. Maghanda ka na lang na umalis ng walang dala. Lumingsaw. Kailangan mo bang gawin ito ng ganito? Bakit? Kiaan, natatako ka na? Sasabihin ko sa iyo, huli na ang lahat. Pinag-utos kayo ni Lumingsaw na sirain ako. Kung ako sa inyo, sino maglalakas loob na magsalita ng hindi totoo? Isasama ko siya sa kulungan bilang kasabwat. Naiintindihan ba ninyong lahat? Opo. Isang babae lang, natakot na kayo? Mga walang kwenta. Tumayo kayo. Binayaran kayo. DIBA? Kung ang Kiao Corp ay hindi sapat, idagdag pa ang Bo Corp. Huwag ninyong hayaang makaalis. Boss Kia, nakamali kami. Bigyan niyo kami ng isa pang pagkakataon na maging mabuting tao. Huwag kayong mag-alala, babayaran ko ng dahan-dahan ang utang na ito sa inyo. Dalhin, oo. Manugang, alam na niyang nagkamali siya. Sobra lang siyang nagmamahal sa'yo, kaya nagpadalos-dalos. Nagawa niya ito, sumama ka na sa amin pauwi. Sisiguraduhin kong ipapaliwanag niya ng maayos sa'yo. Ipapaliwanag? CJ, binigyan ninyo ako ng gamot, hinanakan ako ng taong may sakit para sirain ako. Ninakaw ninyo ang ari-arian ng Kiao, ang mga kasalanan ito. Ipapaliwanag na lang ninyo sa mga pulis. Kiawan, mga away lang naman ng mag-asawa ito. Huwag na nating guluhin ang mga pulis. Sumama ka na lang sa akin. Sisiguraduhin kong Lumingsaw, tapos na ang masasayang araw ninyo sa bilangguan. Ninyo pag-isipan ang mga ginawa ninyo. Kiaan, ang sweet Montag. Ayoko kong makulong. Kiawan. Tao, dalhin sa ospital. Mula noong nangyari yun 5 taon na ang nakalipas. Lahat ng babae ay nagdudulot sa akin ng allergy. Pero bakit kay Kiawan ayos lang? Baka naman, Yan, bakit mo ako minamadaling tawagin? hindi lang ako nagkaka-allergy sa kanya. Nawawala pa ang sintomas ng lason ko. Gusto kong malaman kung bakit. 5 taon kong pinag-aralan, wala pa rin ako makitang lunas. Paano niya nagawa? Aksidente lang lahat. Ano? May asawa na si Kiawan. Yan, ihay. Hindi kita tinawag para makinig ng chismis. Yan, kung mayroon talagang kung ano man sa katawan niya, na pumipigil sa lason mo, pag-aralan ko pag-uwi. Baka sa susunod makagawa na ako ng lunas. Huwag mong sasabihin kanino man.
Huwag kang mag-alala yan, maging paglunas o halikman. Hindi ako magsasalita. Masamang tao ka, pinagmamalupitan mo ang nanay ko, babawi ako. Ayong mga kabataan, dapat maging mahinahon. Mahina na ang katawan ng girlfriend mo. Girlfriend bang masamang tao ang nanay ko? Hindi, bakit mo ako itinulak? Doc, may iba pa bang dapat tandaan sa pasyente? Punta tayo sa opisina mo para pag-usapan. Bo, salamat sa nangyari kagabi. Salamat lang. May nakalimutan ka ba? Kagabi hinahalikan kita ng pilit, pero binalikan mo rin naman. Quits na tayo. Isipin mong mabuti, talaga bang quits na tayo? Pasensya na, ginamit kita. 5 taon na ang nakalipas nang magkasundo kami ni Lumingsaw na magpakasal. Napagkasunduan na hindi kami pakikialaman pagkatapos ng kasal, pero kapag naghiwalay kami, ako ang lalabas na walang dala. Ang Kiyaw ay pinaghirapan ng mga magulang ko, kaya Kagabi, pumunta siya sa'yo para pilitin kang makipaghiwalay. Bo, ang panganay. Baka gusto mong makipagkasundo. Tulungan mo akong paalisin si Lumingsaw sa Kiyaw. Magtulungan tayo sa proyekto ng Shallow Bay. Ang loko-lokong ito, naglakas loob pang apihin si Mommy. Hindi ganyan ang negosyo. Pwede kitang tulungan, pero may isa akong kondisyon. Bo, hindi pa ako hiwalay. Kung tungkol sa ganoong kondisyon Ano ang sige na, para na rin akong kinain ng aso. Parang disappointed ka. Huwag kang mag-alala. Hindi kita type. Pwede kitang tulungan na maprotektahan ng Kiyaw bilang kapalit. Hanggat hindi ko binabawi ang kasunduan, dapat handa kang sumunod sa akin. Ang sabihin ko sa'yo, iyon ang gagawin mo. Sigurado ka bang hindi ka magsisisi? Alam ko ang gusto ko, hindi ako magsisisi. Ikaw naman, Bo, sana tuparin mo ang pangako mo. Imbestigahan mo si Kiyawan at Lumingsaw. Lahat ng detalye gusto kong malaman. How, bake it con andito. Mommy, inapi ka ng loko-lokong iyon. Sasampalin ko siya para sa iyo, hao-hao. Hindi siya masamang tao, kaibigan ko siya. Tawagin mo siyang tito pag nakita mo, okay? Hao-hao, si Tito Liu ang maghatid sa iyo sa school. Susunduin kita mamaya, okay? Salamat sa tulong, Liu. Walang anuman, boss. Trabaho ko ang alagaan kayo ni Bunso. Tungkulin ko po ito. Kiaan, puta ka. Ikaw ang nagpakulong kay Ming Xiao. Nagkasala siya, dapat lang siyang makulong. Manang. Nang babae ka, gumalagala sa iba, tinis pa ni kuya. Ngayon, kasabwat mo pa ang kabit mo para patayin siya. Napakasama mo. Kavavang anak kao. Ilang taon ka nang nagpapakasakit. Ginamit pa niya ang pera mo para buhayin ang ibang lalaki. Araw-araw ako sinasaktan at minumura. Ni pagkain ayaw pa akong pakainin. Ngayon umalis ka na. Iwan mo akong matandang mag-isa at kahabag-habag. Diyos ko, talagang walang utang na loob itong tao. Ano bang problema ng mag-asawa? Ipinakulong niya ang tao. Grabe ang kasamaan ng babae. Mukhang maganda pero palipaza ay malandi et tuzo. Napakazama. Ang ganitong klaseng tao ang dapat makulong. Babay ka. Ang tapang mong manakit. Puro chismis ang bibig mo. Hindi ba dapat ka talagang saktan? Ikaw at si Lumingsaw ay naglagay ng droga sa akin. Naghanap pa kayo ng 3 lalaking may sakit para sirain ako. At tinakaw niyo ang ari-arian ng pamilya Kiao. Sa mga ginawa niyo, ay sapat na para mabulok siya sa bilangguan. Manugang, hindi ka naman hinamak ng pinsan mo kahit may anak ka na. 5 taon kanyang inalagaan at minahal ng tapat. Paano mo siya magagantihan sa mga ari-arian? Tama. Anong ari-arian, Engikia? Nagpakasal ka sa anak ko. Kaya pag-ari na ng pamilya Lu ang lahat. Lilinawin ko, hindi ako ang nagpakasal sa anak mo. Kundi ang anak mo ang nagmakaawa para magpakasal sa mayaman. Sa totoo lang, dapat nga bigyan ako ng anak mo ng dote.
Walang hiya kang babae ka. Noong buntis ka sa ibang lalaki. Kung hindi tinanggap ng anak ko, ikaw at ang anak mo, ay matagal nang itinapon sa ilog. 5 taon kayong nakinabang sa akin ng walang hiya. Lahat ng papahiya ginawa niyo sa akin. Para lang nakawin ang ari-arian ng pamilya Kiao. Naglagay pa kayo ng droga para sirain ako. Sino ba talaga ang walang hiya? Kadiring pamilya ng mga palamunin. Tingnan mo ang pagwawala niya. Paano kaya niya inaapi ang mga tao sa bahay? Dapat talagang ipakulong ang buong pamilya para hindi na makapanira. Kiawan, gusto mo ba akong apihin ngayon? Ziga, magpapakamatay ako sa ospital para masyahan ka. Tita, Huvak, kapag may nangyari sa iyo, paano kami ng pinsan ko? Anak, napakulong ka ng asawa mo. Wala akong kakayahang iligtas ka. Ako na ang matanda ang maiiwan sa iyong pagkamatay. Huwag kang sasampal sa pader. Hindi ka siguradong mamamatay doon. Mas mabuti pang magpakamatay ka na lang. Putulin mo ang malaking ugat, wala pang 5 minuto. Garantiadong patay ka na. Alam ko na. Natatakot kayong mabubulok ang katawan ko sa labas? Huwag kayong mag-alala. Maraming pera si Kiawan. Kung magpapakamatay kayo ngayon, garantisadong maganda ang libing ninyo. Ako ang biyenan mo. Ang tapang mong magsalita sa akin. Pakiusap, huwag mo na akong tratuhin bilang nakatatanda. Kung ayaw niyong mamatay, umalis na kayo agad. Kung hindi, isasama ko kayo sa loob. Ikaw, maliit na kite, ngayon lang kita tuturuan ng leksyon. Bujinyan, bakit ka nandito? Pinirmahan mo ang aking kasunduan, kaya akin ka na. Walang makakagalaw sa'yo nang walang pahintulot ko. Tita, hindi natin kaya ang lalaking ito. Siguro umalis muna tayo, huwag kang matakot. Ako ang nanay ng presidente ng Kiao Corporation. Tingnan ko lang kung ano ang kayang gawin ng isang kept boy ni Kiawan. Ano ba ang kaya niya? Wala pang nakakapangahas sa harap ko ng ganito. Ito ay personal kong usapin, hayaan mo akong mag-ayos. Kiaan. Ang pagyakap mo sa kept boy na ito. Na-record ko na, hintayin mong mapalayas ka. Lumayas ka sa pamilya Lu. Kayo ang dapat umalis. I-freeze agad ang lahat ng bank account ng pamilya Luminsao. At bawiin ang lahat ng ari-arian. Kiaan. Sa loob ng maraming taon, naging katulong ka sa amin. Sino pa ang nakakaalala? Na ikaw ang dating heres ng pamilya Kiao. Kung may saysay pa ba ang salita ko bilang hires ng Kiao, malalaman nyo agad. Oy. Ano ang sinasabi mong na-freeze? Tita, sinabi ng bangko na na-freeze talaga ang mga card natin. Paano tayo magbabayad? Pakiusap, tawagin niyo ang direktor ng ospital. Sabihin niyo, si MRS Lu ay inapi sa ospital nila. At kailangan ko ng paliwanag mula sa direktor. Kiawan, ang direktor ng ospital na ito. Matagal ko nang kakilala, isang salita ko lang. Kayang palayazin, kayong dalawa sa ospital. Naalala ko, ang direktor ng ospital na ito ay may apelyidong Song. Natataku ka na ba? Ako ang iyayi ng ospital na ito. Hintayin mo. Napalayasin kayong dalawa ni Director Song. Walang kakayahan. MRS Lu, anong hangin ang nagdala sa'yo? Sa mga taong pinamahalaan ni Boss Lu ang Kiao Corporation. Marami siyang naitulong sa akin. May kailangan ka ba? Sabihin mo lang. Kasalanan nito ni Kiawan, ang cute na ito. Malapit na siyang mapalayas sa pamilya Lu. Naglakas loob pa siyang nakawin ang ari-arian ng pamilya Lu. At nagtulungan pa sila ng kept boy na ito para ako'y saktan. Kailangan mong bigyan ako ng paliwanag. Nagwawala pa sa Bo Hospital. Talagang hindi makatarungan. Huwag kang mag-alala. Tignan mo kung paano ko ayusin ang dalawang ito. Young Master. Kung ganyan ang gusto mong maging aso ng pamilya Lu. Wag ka nang maging direktor. Young Master, mali ako. Nadala lang ako ng dalawang ito. Patawarin mo ako, Young Master. Patawarin mo ako, patawarin mo ako. Inabuso mo ang iyong kapangyarihan, nagpakasama ka. Malubhang nasira ang reputasyon ng Bo Group, ikaw ay tinanggal na. Yo, Young Master, patawarin mo ako. Ngayon, kayo naman ang susunod. Young Master Bao. Bulag ang mata ko, hindi kita nakilala. Ang anak ko ay presidente ng Kiao Group. Pakiusap dahil sa anak ko. At sa Kiao Group, patawarin mo kami ngayon. Boss Kiao, kailan pa nagpalit ng apelyido ang Kiao Group sa Lu? Ang Kiao Group, Kiao ang magiging apelyido nito magpakailanman. Si Luminsao, wala naman siyang iba kundi aso lang na inalagaan ni Kiawan. Boss Bo, huwag kang padala sa mga manloloko. Nagwawala ka sa teritoryo ng Bo Group. Hatakin niyo sila palabas. Huwag nang muling makapasok sa anumang ari-arian ng Bo Group. Young Master Bao. Hindi ko inakalang pupunta sila sa ospital na abala ka. Anong pinagtatawa mo?
Natatawa ako sa malapit nating pagkakilala. Sa loob lang ng 2 araw, 4 na beses na kitang tinulungan. Kiyawan, nagsisimula na akong magduda. Kung ito ba ay pagkakataon o tadhana. Sige na. Sa mga susunod na araw, huwag mong basain ang sugat. Sa susunod nating pagkikita, huwag kang magpakalugmok. Yung master, nalaman ko na ang ipinahanap mo. 5 taon na ang nakalipas. Na-expose si Kian as a one-night stand. Pagkatapos ay kinumpirma ni Old Boss Kiao na si Luming Show ang kasama ni Kiawan sa one-night stand. Pagkatapos ay kinasal sila. At ang usapin ay hindi na pinag-usapan. Noon, sila ay tinawag na Romeo at Juliet as atotong buhay. Hindi inakalang sa loob lang ng 5 taon. Nasira ang relasyon nila. At umabot pa sa paghaharap sa korte. Ako at si Lumingshaw ay nagkasundo na magpakasal 5 taon na ang nakalipas. Na pagkatapos ng kasal ay hindi kami magkikita. Ngunit kapag naghiwalay, ako ay aalis ng walang dala. Kung tunay na pag-ibig ang dahilan ng pagpapakasal nyo, bakit may kakaibang kasunduan sa pag-aasawa? May kakatwang bagay dito, ipagpatuloy ang investigasyon. Opo. Tita, habang nasa atin ang batang ito, hindi tayo matatakot kay Kiawan. Kian, pakawalan mo si Ming Shao kung ayaw mong magsisi. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kung ano ang gawin ko kay Kiao Hao. Ang batang ito, Lola huwag mo akong saktan, talungan mo kayo mama. Chen Meo, ako ang pagbalingan mo ng galit. Huwag mong galawin ang anak ko. Tita, sabi mo biglang nagbago ang ugali ni Kiawan. Nagbago ang ugali, at gusto niyang makipaghiwalay kay Ming Shao. Baka gusto niyang iwan ang lahat ng kayamanan ng Kiao. Sa batang ito, isang hamak na bata lang. Pwedeng makipaghiwalay, pero ang kayamanan ng Kiao, walang kusing na makukuha. Huwag mong insultuhin ang mama ko. Batang ito, naglakas loob kang manakit sa akin. Kiawan, dinala mo ang maraming lalaki. Naghihimagsik ka ba? Nasaan si Hao Hao? Sino ang nakakaalam kung saan siya pupunta? Hamak na bata. Walang pinag-aralan. Kiawan, walang hiya kang anak, ako ang nanay mo. Naglakas loob kang manakit sa akin. Gusto mo nang mamatay? Sasabihin ko sa iyo, kung hindi mo ibibigay si Hao Hao ngayon, papatayin kita ngayon din. Kiawan, huwag mong kalimutan. Nasa amin ang anak mo. Ano ba talaga ang gusto mo? Pakawalan mo lang si Ming Shao. Pakakawalan ko ang batang iyan. Kung hindi, ipapapilay ko siya. At habang buhay siyang mamumuhay na pilay. Marami tayong oras para maghintay. Ang anak mo ang maghihirap. Payag ako, ibigay niyo ang anak ko. Hindi pwede iyan. Dinala mo ang maraming tao. Paano namin malalaman kung hindi ka magbabago ng isip? Pakawalan Montag muna si Mingju. Pakawalan si Lumingshaw. Siege, MS, Kia. Makakalaya si Lumingshaw sa loob ng araw na ito. Ibigay mo na ang anak ko. Nangako akong pakakawalan siya, pero hindi ngayon. Sinaktan mo ako ngayon, kaya dapat mong humingi ng tawad sa akin ng nakaluhod. Sasabihin ko sa iyo kung susubukan mong manakit ulit. Gagawin kong hindi mo na muling makikita ang munting iyon sa buong buhay mo. Nawala ko na si Hao Hao minsan sa buhay na ito. Hindi ko hahayaang saktan siya ng sinuman. Nakaluhod na ako, ibalik mo ang anak ko sa akin. Ang dating mataas na binibini ng pamilya Kiao. Ganito na lang gayon? Manatili kang nakaluhod. Kapag bumalik si Ming Shao, saka ko pakakawalan ng tao. Matanda ang bata. Nawawala ang munting binata. Ano? Binibini Kia. Si Binibini Zhao ang nagkulong sa munting binata. Hindi pa binigyan ng pagkain at tubig ang munting binata. Nang puntahan ko siya, pagbukas ko ng pinto, tumakas agad ang munting binata. Binibini Kia, pakiusap, patawarin mo na ako. Binibini, ang pamilya Lu ay walang puso. Hindi masamang nakawala ang munting binata sa kanilang paghihirap. Ang pinakamahalaga ngayon ay hanapin muna ang munting binata. Ipagutos na isara ang buong lungsod. Kailangang matagpuan si Hao Hao kahit baligtarin ang Jiangsheng. Talagang namana ng anak ang ugali ng ina. Ang ina, malandi at walang paggalang, ang anak, ay isang munting pasaway din, palaging tumatakbo nang walang paalam. Hinampas Montag ako? Hindi ka natatakot na tamaan ng kidlat? Kung may mangyari sa anak ko, kayong lahat kasama si Lumingshaw. Walang makakaligtas. Babae, kapag bumalik ang anak ko, makikita mo kung paano kita parusahan. Maghintay ka lang, kasama ng munting iyon, magiging pulubi kayo. Marurumi ang bibig nila, turuan mo sila ng leksyon. Opo. Walang utang na loob na anak, nanakit ng tao. Biyenan ang babae. Dali, tingnan ninyo ito. Hipag, alam ko na ang pagkakamali ko.
Hindi ko na ulitin. Binibini, may nakakita sa munting binata sa mall. Ikulong sila, huwag bigyan ng pagkain o tubig. Walang dapat pakawalan ng walang utos ko. Masamang tiyuhin. May masasamang tao na gustong hulihin ako. Tiyuhin, matutulungan mo ba ako? Ginoo, ang batang ito. Baka biktima ng mga kidnapper. Imbestigahan at dalhin sa presinto. Opo, gagawin ka agad. Halika, bata. Ayo, Keo. Gusto kong sumama sa masamang tiyuhin. Munting bata. Bakit mo ako tinatawag na masamang tiyuhin? Nakita mo na ba ako dati? Naku, sabi Keo na. Dahil sa mga super villain sa laro. Ay sobrang galing, tito, ikaw rin ay sobrang galing. Kaya tinawag kitang masamang tito. Naglakas loob kang magsinungaling sa harap ko, ang talino ng batang ito. Hindi ko alam kanino naman. Sige, dadalhin kita ng tito para kumain ng ice cream. Sige, Sige. walang tao ka marokas ng in-person notice. Opo. Masarap ba? Masamang tito, hinamon mo ang nanay ko, tingnan mo kung paano kita paghihigantihan. Eri. Nahulog ang ice cream, tito pasensya na, hindi ko sinasadya. Okay lang. Tito, gusto ko pa ng ice cream. Isang ice cream lang ang pwedeng kainin ng bata sa isang araw, pero kanina. Nasayang mo na yun. HMP. How, nasaan ka? How, huwag kang magkaroon ng problema. How. Nahanap na ba si How? Tuloy ang paghahanap kahit buong Giant City ang balik rin. Kailangan nating mahanap si How. Pwede ka ulit bigyan ng tito ng ice cream. Pero sasabihin mo sa akin ang pangalan mo at ng mga magulang mo. Ano sabihin mo? Ako si How, wala akong tatay. Ngayon mukhang hindi nagsisinungaling. Boss, sabi ng manager ng mall, walang nakita na kahina-hinalang tao. Nagpadala na rin ang missing person notice. Dadalhin kita ng tito sa pulis. How, dito lang ako maghihintay sa nanay. Boses ni How yun, How. Gago, bitawan mo ang anak ko. Nanay, miss na miss kita si How, gusto nila akong hulihin. Natatakot si How, huwag kang matakot, nandito ang nanay. Wala nang mang-aapi sa iyo sa hinaharap, okay? Boss Bo, ikaw pala. Sabi ko na nga ba, biglang nagbago ang ugali ng batang ito. Galing pala kay Boss Kiaw ang lahat. Boss Bo, umayag na akong makipagtulungan sa iyo. Bakit mo kinidnap ang anak ko? Hindi mo ba ako dapat bigyan ng paliwanag? Kung sasabihin kong siya ang lumapit sa akin, maniniwala ka ba? Boss Bo, kakakidnap lang sa anak ko. Tapos bigla siyang nandito sa tabi mo, nakita ko mismo kanina. Pipilitin mo siyang dalhin, coincidence lang ba ang lahat ng ito? Hoy, Boss Kia. Kakatapos lang mag-inspect ng mall ng aming boss. Tumakbo kalabas ang batang lalaki at yakapin ng mahigpit si boss. Pinapublish ni boss ang missing person notice. Kung hindi kayo naniniwala, pwede niyo pong itanong sa front desk. Momay, ako po ang huminging tulong kay tito. Binilhan pa niya ako ng ice cream, mabait po siya. Mahirap maging mabait na yon. Boss Bo. Si Chen Miyu, dahil kay Lumingsaw. Gusto kidnapin si How para takutin ako, nakita ko kanina. Akala ko kasabot kanila. Pasensya na, nagkamali ako. Hindi ko ibig sabihin yon. Boss Bo, salamat sa pagligtas mo kay How. Maraming salamat, pupuntahan kita para humingi ng tawad. Tara, uwi na. Ayaw umiwi na ay How. Kinulong si How sa maliit na madilim na kwarto ni Lola. How. Sabihin mo kay Mommy, bukod sa pagkukulong sa iyo. Ano pa ginawa nila? Mome, huwag kang umiyak, hindi masakit kay How. Bata pa si Hawhaw. Kung ganito ang paligid, makakaapekto ito sa paglaki niya. How, sumama ka kay Mommy sa bagong bahay. Wala nang magkukulong sa iyo sa madilim na kwarto. Daddy. How, hindi siya daddy mo, bitawan mo. Maliit, wala akong anak na kasing laki mo. Huwag na akong tatawagin daddy. Pwede mo ba akong maging daday? Bakit mo gustong maging daddy kita? Kasi masama si daddy kay mommy. Lagi niyang pinagtatanggol si Lola laban kay mommy. Ayaw ko siyang maging daday kung ikaw ang daddy ko. Hindi na iyak nang iyak si mommy. Pag tinignan mo, mukha siyang. Katulad ko noong bata ko. Boss Bo, pasensya na sa abala, bata lang yan. Walang mali siya ang sinabi, huwag mo nang isipin. How, uwi na. Natakot si Hawhaw ngayon. Ganun na lang dadalhin mo siya pauwi. Maapektuhan ang kanyang pag-isip sa hinaharap. Wala namang naman si How. Nakumpleto ang pagmamahal ng ama kung dahil sa nangyari ngayon. At nagdulot pa ng trauma, salamat sa paalala, Boss Bo. Ipapakonsulta ko siya sa psychologist. Meron akong mas magandang solusyon.
Hayaan mo akong maging daddy niya ng isang araw. Samahan ko siya maglaro. Para makalimutan niya ang lahat ng masasamang alaala. Hindi ito maganda. Huwag mong kalimutan ang ating kasunduan. Wala kang karapatang tumanggi. How, ngayon ako na ang iyong daddy. Yehey! May daddy na ako. Ano to? Para kay How. Tamang imahe ng magulang. Salamat. Kanina sinabi ni How na wala siyang daddy. Hindi ba maganda ang relasyon mo at ni Lumingzu? Hindi masasabing hindi maganda, mas mabuting sabihing matinding galit. Hindi ako mahihiya sa'yo, noong bata pa ako, hindi ko alam ang ginagawa ko. Mas pinahalagahan ko ang mga material na bagay, kaya't naabuso niya ako. Hindi ko inakala na madadamay pati ang anak ko sa paghirap ko. Kung may ganito ulit, pwede mo akong tawagan para tulungan ka. Magkasosyo tayo. Binigyan mo ako ng proyekto sa Qianjuan. Tutulungan kitang makipaghiwalay. Pagkatapos ng diborsyo, hindi na kayo ni How magdurusa pa. Huwag kang mag-alala. Ang mga bagay sa pagitan ko at ni Lumingsaw, hindi makakaapekto sa ating pakikipagtulungan. Mommy, Daday, nag-usap kayo ng pabulong? How, gabi na. Dapat na tayong umuwi. Oras na para matulog ni How. Bo, salamat sa pagtulong ngayon. Sa ibang araw, personal akong pupunta sa'yo para magpasalamat. Mommy, Daddy, hindi ba tayo sabi na Yui? How, pansamantala lang siyang daddy mo. Hindi siya ang totoong daddy mo, kaya hindi siya pwedeng sumama sa ating pauwi. Ang mga kabataan ngayon, malilikot ang isip. Tama si How. Mommy, Daddy, sabay tayong umuwi. Nasaan sila? Kanina nandito pa sila. Ano ba yan, nagtatago? Pasensya na, hindi ko sinasadya. Dahil sa'yo, natakot ako kaya. Ikatlong beses na to. Sisiguraduhin kong hindi na maulit to dahil sa'yo. Kaya. Ano ba ang gusto mong gawin? Tingnan mo, ito ang tunay na halik. Mommy, Daddy, ano ba ang ginagawa ninyo? Naglalaro lang kami. Naglalaro? Gusto kayo rin. Hindi pwede. Bakit pwedeng maglaro ang mommy at daday? Pero AKO hindi? Kasi hayaan mong si daddy ang magpaliwanag sa'yo. Maliligo muna si mommy. Ang laro ng daddy at mommy, para lang sa mga matatanda. Maliit ka, Pia. Kapag malaki ka na, saka ka pwedeng sumali. Naiintindihan mo? OPO. Naintindihan kayo, Daddy? Mabait talaga. Matutulog na tayo. Matutulog na tayo. Nan, sigurado ka? Ikaw. Ang ibig kong sabihin, ako at si How ang matutulog. Pakisilip na lang. Momay, naglalaro ba kayo ni Daday? Laro para sa mga matatanda? Mommy, ang pula ng mukha mo. Baka dahil sa init ng aircon. Boss Kiao, kalmado lang, malamig din. Momay, hindi pa ako natulog kasama ni Daddy at Mommy. Pwede ba ako matulog sa gitna niyo mamaya? How, huli na, oras na para matulog. Kiawan, huwag mong kalimutan ang ating kasunduan. Daddy at Momay, matulog na rin kayong maayos. Huwag na kayong maglaro ng laro para sa matatanda. Ano ba itinuro mo? Hindi ko inakalang ganun katalino si How. Natutulog na si How, huwag natin siyang gisingin. Dahil sa pagmamahal mo kay How. Hindi na kita pagtatalunan. Kain na, lumalaki pa si How. Mamaya ihahatid ko kayo. Huwag na, tinawagan ko na si Assistant Liu. Para sunduin tayo. Hala, teka, allergic si How sa mani. Pakisilip na lang.
Pasensya na po, boss, bago lang ang katulong. Hindi niya alam na allergic din ang bata sa peanut butter. Alisin ko na ito. Lanan. Allergic din si How How sa peanut butter. Coincidence ba? Kahit amoy lang ng mani, allergic na si How How. Baka naman sobra ako, pasensya na. Delikado ang allergy, dapat talagang mag-ingat. Kung tutuusin ang edad ni How How, baka nagpakasal lang sila Kiawan at Lumingzue dahil sa bata. Pero bakit ganun? Ang sama ng trato ng pamilya Lu sa bata. Boss, may clue na tayo sa pangyayari 5 taon na ang nakalipas. Nandoon din pala si Kiawan sa hotel na yon. Tiyak ba ang impormasyon? May humahadlang sa pag-imbestiga natin. Galing ito sa taong may alam. Kumpirmado, nandoon si Kiawan sa Royal Hotel noon. Ang kasama niya ay hindi si Luming Xiao. Sinabi ni Kiawan na sila ni Lumingzao. Ay kontrata lang ang kasal. Tinawag pa ng pamilya Lu na anak sa labas si How How. Talaga bang si How How ay aking anak? Patuloy na imbestigahan. Oo. Nandito Kanga. Bumanggon ka na. Ito ang upuan ng aking anak. Kung may sira ang ulo mo, magpatingin ka sa doktor. Huwag kang magwala dito. Anak, noong nakaraan, siya ang nagdala ng mga tao. Sinaktan ako ng husto, nabali pa ang kamay ko. Sinabi pa niyang palalayasin tayo sa bahay. Ang kumpanya ay sa kanya lang, at tayo ay ipapalimos. Kiawan, puno na ng sugat ang tiyahin mo. Magdadahilan ka, Pia? Talagang sinaktan mo ang nanay ko? Ano naman ang magagawa mo? Ikaf. Kiawan, ilang taong ka nang kasal sa pamilya namin. Lubos ang kabutihan ng nanay ko sa iyo. Tapos sasaktan mo siya? Hindi ka ba natatakot na tamaan ng kidlat? Dapat kayo ang matakot sa karma. Sa mga nakaraang taon, ako ang gumastos para sa inyo. Pero kayo, ginantihan ninyo ako ng masama. Sinaktan at minura kami ni How How, binigyan pa ako ng lason. Gusto ninyong palayasin ako ng walang dala at kunin ang kayamanan ng Kiao. Ang mga ebidensyang ito ay sapat para palayasin ko kayo sa Jiangxing. Mingzhu. Ang kanyang sandigan ngayon ay si Bojinyan. Noong nasa ospital, siya ang dahilan ng problema ko. Kiaan, akala Montag wala akong backup plan? Yung mga lalaking may sakit. Amin sila sa lahat ng kasalanan. Malinis ako. Ngayon, hindi mo ako magagalaw, pero ako. May ebidensya ako ng pagtataksil mo kay Bojinyan. Sa tingin mo tutulungan ka pa niya ngayon? Ano ang pinagtatawanan mo? Baka. Alam mong mapapalayas ka, kaya nawala sa sarili? Ngayon, maging matalino ka, lumuhod ka at humingi ng tawad. Kapag pinalayas ka ng anak ko, baka maawa pa ako at bigyan kita ng 2 piso para sa pamasahe. Haha. Kayong dalawa, sobrang yabang ninyo. Lumingsaw. Akala mo pareho pa rin ako noon. Bagay kayo ng pinsan mo. Bakit kayo hindi nag-ingat? Zia. Siyempre, siya ang nagpasunod sa mga tao para kuhanan kayo. Kiaan, Ikaf. Nagpasunod ka ng tao sa akin? Hindi mo na kaya. Paano kung lumabas ang mga litratong ito sa balita? Kiaan, nung una. Ikaw ang nagmakaawa para pakasalan ka ng anak ko, tapos ayaw mong hawakan kanya. Ang pagtataksil niya ay dahil sa iyo. Anak, huwag kang matakot. Kapag nasira na natin ang reputasyon niya, lahat ng tao sa Jiangcheng ay pwedeng pumatay sa kanya gamit lang ang laway. Huwag mong kalimutan, hawak ko pa rin ang mga intimate photos mo at ni Bojinyan. Pwede tayong magsabayang masira, pero hindi ko alam kung si Bojinyan at ang pamilya Bo ay tutulong pa sa iyo. Mukhang hindi sapat ang ibigay sa'yo ni Bujinyan noong nakaraan. Hindi pa rin sapat. Alam niyo ba kung bakit tinawag si Bujinyan na Living King of Hell ng Jiangxing? Dahil dito sa Jiangxing, kung sinong gusto niyang patayin, mamamatay talaga. Ano sa palagay niyo? Kung hindi niya ako palalampasin, kayo ba o ako ang unang tatargetin? Ikaf, ano ba talaga ang gusto mo? Pirmahan mo ito, tapos na tayo. Kiawan, naglakas loob kang humingi ng diborsyo sa akin? Huwag mong kalimutan, nasa akin pa ang kontrata noon. Kung gusto kong sirain ang dokumentong iyon, marami akong paraan. Gusto mong subukan? Ikaf, gusto mo akong patayin? Ako ay isang mabuting mamamayang sumusunod sa batas. Hanggat maaari, hindi ko hahamunin ang batas. Basta pirmahan mo lang ang kontratang ito, ang 7% na shares. Ng Kiao Group na ipinangako ko sa iyo noon ay hindi ko bawiin. Dagdag pa, bibigyan kita ng 1 milyon. Kiawan, ang Kiao Group ay bilyon-bilyon ang halaga. 1 milyon lang ang ibibigay mo. Parang nagbibigay ka lang sa pulubi. O, may self-awareness ka pala. Noon, naawa ako sa inyo. Hindi ko inakala.
na ang isang pulubi ay mag-aambisyon na agawin ang aking pwesto. Ikaw na babae, naglakas loob kang murahin ako. Lumayo ka sa akin. Kung hindi ako mag-aatubiling ipakulong ka para magising ka. Kiyawan, hinampas mo ang nanay ko sa harap ko. Kanino ka nagpapakitang gilas? Lumuhod ka at humingi ng tawad. Lumayas ka rin. Kiyaan, ikaf. Ako ay isang mabuting tao. Hindi ako makikipag-away sa babae. Hintayin Montag lang. Lumayas ka. Anak, malinaw na si Kiyawan. Ay gustong itaboy tayo. 5 taon na akong namumuhay bilang mayaman. Ayaw ko nang bumalik sa bukid. Kiyaan. Gusto mo akong paalisin sa ganitong halaga? Panaginip. Boss Zhu, tinatanggap ko ang alok mo noong nakaraan. Tiyak ba ang resulta? Ang mga resulta ng eksperimento ko ay hindi nakakamali. Ang dugo ni Kiyawan ay walang anumang espesyal. Ang kanyang kakayahang pigilan ang lason sa iyong katawan ay maaring isang pagkakataon lamang. Pagkalipas ng 2 araw, oras na para sa susunod mong paglala ng lason. Subukan mong gamitin si Kiyawan para ma-detoxify. Pagod ka na, lumabas ka muna. Baka nagkamali ako ng hinala. Si Kiyawan at ang nangyari nung gabing yun. Walang kinalaman talaga. Nanay, ano nang meron? Anak, ako ang nanay mo. EDIBA pwedeng tawagan ka lang? Mula nung huli kitang pinagblindit. 2 buwan ka nang hindi umuwi. Sabihin mo, kung hindi ka mag-aasawa, huwag ka nang umuwi. At wala talaga akong balak magpakasal sa ngayon. Jinyan, malapit ka nang mag-30. Yung bunso ng pamilya Pin, 2 taon kang mas bata. Tingnan mo, may anak na silang 2. Naku, hindi Montag alam. Gaano kainggit ang nanay mo sa biyena ni Kin na may apo? Nanay, kung gusto mong mag-alaga ng bata, pwede kang maging yaya. May sweldo ka. Anak, sinasadya mo bang galitin ako? Matanda ka na, wala KPA ring girlfriend. Ano, talagang magiging binata ka habang buhay? Hindi lang muna ako magpapakasal ngayon. Hindi ibig sabihin, hindi na ako mag-asawa. Amy, ngayon hindi mo na ako mapipigilan. Mag-ayos na ako ng blind date para sa iyo. Kung hindi mo ako dadalhan ng manugang, AME. Tingnan natin kung anong gagawin ko sa iyo. Binibini, ang lason na inilagay ni Luming Xiao nung araw na iyon. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Grabe ang ginastos para sa akin kahit ang pinakabagong neuroactive drugs ay nakuha. Buti na lang kaunti lang ang natirang lason sa katawan mo. Basta itigil mo lang ang gamot, gagaling ka rin. Tita, kumusta ka? Okay ka lang ba? Tita, dalhin natin sa ospital. Tita, gising ka na. Nene, Kung hindi dahil sa iyo, baka patay na ako ngayon. Anong pangalan mo? Bibisitahin kita para magpasalamat. Tita, tawagin niyo na lang akong Siyawan. Mukha siyang napakabata, siguradong hindi pa kasal. Baka pwede nang ipakilala kay Jinyan mamaya. Baka sakaling magkaroon ako ng apo ngayong taon. Xiaoan, hindi KPA kasal, DIBA? Ang kasal namin ni Luming Xiao. Isang transaksyon lang talaga at maghihiwalay na kami. Siguro hindi naman. Wala. Mabuti naman. Ang ibig sabihin ni tita, mga kabataan ngayon, dapat unahin ang karera. Nako, Zian. Sa panahon ngayon, bihira na ang tulad mong mabait. Tita, nung unang kita PA lang SIO. Ramdam ko na may connection tayo. Bigyan Montag ako NG numero Montag. Para pag may time, makapag-usap tayo. Nais Turbo KBA SA akin? Pasensya na. Nas obrahan na ako. Hindi. Masaya rin ako na nakilala kita, tita. Kung gusto mo, mag-add na lang tayo sa WeChat. Si. Hey, Nag-alala lang ako sa future ng anak ko. sa pag-asawa niya. Malapit na siyang mag-30, puro trabaho lang inaatupag. Kawawa naman ako. Hanggang ngayon, wala pa siyang asawa. Pero sabihin ko sa'yo, ang ganda ng itsura ng anak ko, pati katawan. At magaling kumita, ang ganyang lalaki. Mahirap hanapin. Haha, tita, ang galing pala ng anak mo. Siguradong maraming gustong maging girlfriend sa kanya. Makakahanap din siya. Dibya, maganda rin ang tingin mo sa anak ko, no? Mamaya. Baka dumating siya, pwede kayong magkita. Mga kabataan naman, dapat nag-usap. Ay, hindi pwede.
Bakit? Ano ang nangyari? Tita, kasi may boyfriend na ako. Alam kong nagsisinungaling ka, mga kabataan ngayon. Single pa, walang masama kung magkaroon ng bagong kaibigan. Totoo, tita, hindi ako nagsisinungaling. Kung gusto mo, isama ko siya next time para makilala mo. Kitang-kita sa mukha mo na nagsisinungaling ka. Sige. Paglabas ko sa ospital, sama mo boyfriend mo, treat ko kayo. Ako pa ang nahirapan sa sarili kong kalokohan. Sa panahon na yon, saan ako hahanap ng boyfriend? Sabi ng doktor, isang babae ang nagdala sa may bahay sa ospital. Okay na siya ngayon. Hanapin mo siya, kahit anong hilingin niya, ibigay mo. Opo. Sayang, kung nauna ka lang. Nakita Montag sana ang manugang kao. Manugang, Ang ganda ng ugali ni Ann. Kung hindi siya nagpakita ng tapang at dinala ako sa ospital. Ngayon, hindi mo na makikita ang iyong ina. Sa panahon ngayon, saan ka makakahanap ng ganyang kabait na babae? sa panahon ngayon, marami ring mga manloloko. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Si Chiao An ay may mabuting ugali at malumanay magsalita. Siya pa ang nagligtas sa buhay ko. Hindi ako papayag. Kailangan mong pakasalan siya. Yung master, naghahanda na naman ang inyong ina na pilitin kayong magpakasal. Isang babaeng pera lang ang habol at nangangarap na makapangasawa ng mayaman. Naloko niya ang nanay ko. Pero hindi niya ako maloloko. Kung itanong ulit ng inyong ina, May paraan ako. Bakit mo ako tinawag sa ganitong oras? Hoy, Bujinyan, ano ang ginagawa mo? Sinabi ko na kapag pumirma ka sa kasunduan ko, wala ka ng karapatang tumanggi sa akin. Pero hindi mo sinabing ganito. Tumahimik ka. Hayaan mo akong yakapin ka sandali. Ano ang nangyayari sa iyo? May nararamdaman ka ba? Wala. Pagod lang sa mga meeting. Kaya pala amoy alak. Siguradong galing sa inuman. Kapag nagising ka, lulutuan kita ng pang-alis ng hangover. Bojinyan. Pagmasdan mo, ang gwapo mo pala. Tingnan natin kung paano ka magdadahilan. Sandali ang ginawa niya kanina sa akin. Pero wala akong nararamdamang sama ng loob. Baka nagkakagusto na ako sa kanya. Ma, bakit ka nandito? Pumunta ako para itanong sa iyo, kailan mo ba? I am bita S.I. Shawan. Mabait ang babae. At magalang magsalita. Anak, huwag kang mag-alala. Tiyak na tama ang paningin ng nanay mo. Nagpadala na ako ng tao para pasalamatan siya. Ma, huwag kang mag-alala. Buti naman at may konsensya ka pa. Siya ang nagligtas sa buhay ko. Dapat mong ipakita ang iyong sinseridad. Huwag mong hayaang isipin niyang minamaliit natin siya. Binigyan ko siya ng seke, pwedeng siya ang maglagay ng halaga. Sa pagkakas na aking sila. Ikaf. Gago ka. Si Chiao An ay totoo at mabait. Kung gagamitin mo ang pera para insultuhin siya, at pinalayas mo ang magiging manugang ko, huwag kang magalit kung putulin ko ang relasyon natin bilang mag-ina. Nay, huwag muna kayong mag-alala. Sabi ng doktor, masama sa kalusugan ang sobrang galit, magpalamig muna kayo. Ang mga sakit ko, lahat yan ay dahil sa inyo. Kung gusto nyo pang mabuhay ng matagal ang ina nyo, magpakasal na kayo agad kay Chiao An. Sa taong ito, maging lolo na ako sa isang malusog na apo, gagaling na ang sakit ko. Nay, 5 taon na ang nakalipas, nasaktan ko ang isang babae. Siya ang nagligtas sa buhay ko. Siya lang ang pakakasalanan ko sa buhay na ito. Anak. Noong mga panahong iyon, tinraidor ka ng mga tiyuhin ng pamilya Bo. Iniligtas ka nga ng babaeng iyon. Pero ilang taon mo na rin siyang hinahanap. Baka wala talagang tadhana ang dalawa ninyo sa buhay na ito. Ginoo, ang hikaw na ito ay natagpuan sa inyong kama. Kailangan pa bang itago?
Umalis ka muna. Ay anak, pala niloloko mo lang pala ang nanay mo. Ay, kung may nililigawan ka, dapat sinabi mo agad sa nanay mo. Nay, hindi talaga to. Ay, hindi naman ako yung matigas ang ulo na nanay. Basta mabuti ang ugali ng babae, malinis ang pamilya, sige na. Ipakilala mo sa akin sa ibang araw. Nay, nagkakamali kayo. Sample lang ito mula sa bagong disenyo ng departamento ng kumpanya. Baka hindi ko sinasadyang nadala sa damit. Niluloko mo tagpiaran ako. Ang mga mata ng nanay mo, matalas ang tingin. Anong sample, halatang dala ito? Ay, Bojen yan. Baka naman sa isang babaeng hindi maganda ang ugali. Nakikipagrelasyon ka, ay kaya pala. Kaya pala ayaw mong sumama sa mga blind date. Ayaw mo ring makipagkita kay Xiao An. Gusto mo talagang patayin ako sa galit. Ay, namamatay na ako sa galit. Magpalamig muna kayo. Ayo. Nay, hindi siya babaeng hindi maganda ang ugali. Nililigawan ko siya. Ligawan? Sabihin ko sa iyo, sa buhay kong ito, si Xiao An lang ang ituturing kong manugang, kung patuloy kang makikipag-ugnayan sa babaeng iyon. Huwag kang magalit kung ipakasal kita ng sapilitan. Nay, may meeting pa ako sa kumpanya. Aalis na ako. Papauwiin ko kayo sa lumang bahay ni Assistant Zhang. Mukhang kailangan kong kumilos para magkaroon ng manugang. Binibini, ang mga lawang ito. Ipinadala ni Ginoong Bo. Ipinagbili ni Luming Xiao ang lihim ng kumpanya. Kay Boss Ju ng kumpanya ng materials. Gusto nilang taasan ang presyo ng proyekto sa Shallow Bay. Kumukuha ng kickback. Hindi ko inakala na hanggang ngayon ay hindi pa rin sumusuko si Lumingsaw. Huwag mo na lang sisihin kung bakit ko siya lalabanan ng gusto. E-distribute ang mga dokumentong ito. Siguraduhin bigyang diin na ito ay mga internal at confidential na dokumento. Ano po ang ginagawa ninyo, Binibini? Peke ang datos. Kung gusto ni Lumingsaw na magulo ang sitwasyon, guluhin natin ng husto. Magandang ideya yan. Hindi lang natin mamiminimeze ang mga pagkalugi. Mahuhuli pa natin ang trader. Parehong panalo. Anak, gusto kitang imbitahan sa CAP. May oras ka ba sa mga susunod na araw? Tita, medyo busy po ako sa trabaho ngayon, baka po. Anak, gumaling na ako at nakalabas na sa ospital. S.A. Zapado. Gusto kong magpasalubong. Ikaw ang nagligtas ng buhay ko. Kailangan mong pumunta. Sige po, tita. Ipadala niyo po sa akin ang address. Punta ako ng maaga. Mabuti. Huwag mong kalimutang isama ang boyfriend mo. Binibini. Ano ang nangyari? Yung tita na dinala natin sa ospital noong nakaraan. Iniimbitahan niya akong kumain at isama ko raw ang boyfriend ko. Saan ako kukuha ng boyfriend? Alam ko na kung sino ang hanapin ko. Boss Bo, ang negosyo ng overseas subsidiary ng Bo Group ay sumabog ang paglago. Ang kasalukuyang kita ay lumampas na sa 10 bilyon. At patuloy pa itong tumataas. Noong huli, umalis ka nang walang paalam. Ngayon mo lang naisip na makipag-ugnayan sa akin. Tuloy lang. Ang desisyon ng mga executive sa subsidiary ay ilipat ang focus ng trabaho mula sa Kinuhanan mo ako ng litrato habang tulog ako. I-pause muna ang meeting. Ayaw na ayaw ni Boss Bo ang mga pumaputol ng meeting. Noong isang bisis, may empleyado nakalimutan mag-off ng phone sa meeting. Tapos may tumawag sa gitna. Agad siyang natanggal sa trabaho. Kawawa naman yung tumawag kay Boss Bo. Huwag nang mag-usap, magtrabaho na lang tayo. Kumusta ang litrato? Magaling akong kumuha, di ba? Kiawan, hindi ito ang tamang pakikitungo sa isang business partner. Ito ay paggamit lang ng resources ng maayos. Salamat talaga sa pagtuturo mo sa akin, Teacher Bo. Gusto kitang yayain ng kape, payag ka ba? Miss Yao condescended upang mababa ang iyong karangalan at personal na inimbita sa akin. Sayang naman kung hindi ako pupunta. Napaka-prompt mo, ganun ka ba katakot na kumalat ang mga picture mo habang tulog? Picture lang yan kung kailangan mo. Pwedeng mag-shoot ulit tayo ng mas bold. Si Bo ay talagang masigat. Pero sapat na yung nasa akin. Maganda ang angle ng mga picture na yan. Talagang nakakapag-isip ng malisyoso. Basta tulungan mo lang ako. Tatanggalin ko agad ang lahat ng picture na to.
At tiyak kong sekretong ito ay sa atin lang dalawa. Hindi masisira ang pangalan mo. Kung tama ang pagkakaintindi ko, tinatakot mo ako. Hindi kita tinatakot, negosyo lang ito. Isang salita ko lang, walang media sa Jiangsheng. Ang maglalabas ng mga picture na yan. Kung ganun, bakit ka pa pumunta? Sa buong mundo, ikaw ang unang. Tumangka sa akin, kaya dapat kong makilala ka. Sige na nga. Hindi ko naman inaasahan na mapipilitan ka talaga sa mga picture na to. Wala namang silbi itong mga to. Noong gabing yon, nandyan ka na mismo sa harap ko. Kuha lang ng kuha ng picture, wala kang ginawa. Wala talaga. Ikaw pa ang unang humalik sa akin kaya ako kumuha ng picture. Para lang yon sa aking proteksyon. Kung papayag ako, ano ang relasyon natin? Magiging matalik tayong partners. Magtutulungan sa lahat. Bakit ngayon ka lang nagpakatalino? Ano nang sinabi mo? Wala. Ano na kailangan mo? Sabihin mo. Kailangan kong maging boyfriend mo. Hiyawan, ginagawa mo ba tong? Pa-cute-cute sa harap ko. Minamaliit mo ba ako? O sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo? Ano nang sinasabi mo? Kanina partners lang tayo. Ngayon nagpaparamdam ka na? Nagluloko ka ba? Ha? Pakunwari lang na boyfriend, yun ang ibig kong sabihin. Pakunwari? At sa Sabado lang naman kailangan. Kasama mo lang ako kumain sa isang bisita. Sa susunod, huwag mo nang sabihin ang mga ganitong madaling magdulot ng pagkakamali. Pagkakamali. Ay, nagtanong na ako sa ilang kaibigan. Wala naman silang pagkakamali. Paano naman itong dakilang? Buna nagkakamali? Kung kumalat ito, ako pa rin ang una mong hahanapin. Ikaw. Pinag-isipan ko sa buong lungsod ng Jiangsheng. Ikaw lang ang mapagkakatiwalaan. Kanina, nakita kitang nahihirapan kaya biniro kita. Sabado, susunduin kita. Sabado, may date ako. Lahat ng plano, kanselahin. Sige, ipapagawa ko na. Ma, ano naman ang plano mo ngayon? Anak, itong Sabado. Kakain tayo kasama si Xiaoan. Dapat kang pumunta. Ma, pasensya, may date ako sa Sabado kasama ang girlfriend ko. Sasabihin ko sa'yo, dapat mong iwan ang babaeng yan. Hindi ko hahayaang pumasok siya sa pinto ng aming bo. At itong Sabado, dapat kang pumunta. Kung hindi, pupuntahan kita sa opisina at dadalhin kita. Oo. Mukhang seryoso si nanay ngayon. Kaya sasabihin ko ng seryoso. Hindi ako interesado kay Xiaoan. Hoy, Bujin yan, nangako kang kakain tayo. Huwag kang maging traitor sa salita. Noong hihingi ka ng tulong, hindi mo sinabing para sa blind date at pagpapatawa. Wala na akong magawa. At kung sinabi ko sa'yo, papayag ka ba? Yung anak ng tita, matanda na. Baka may sakit pa. Kung maabala ako, baka maabala rin tayo. Pwede kitang tulungan pero hindi ako magsisinungaling. Okay, mamaya wala kang gagawin. Kailangan mo lang umupo, kumain at tumango. Mumiti ka lang, ako na ang bahala sa lahat. Jinyan, bakit ka nandito? Tita, kilala mo ba ang boyfriend ko? Ano? Zia? Boyfriend mo Zia? Mula ngayon, huwag kang magsalita. Ako na ang bahala. Pero, Ang kasunduan. Pwede kitang tulungan na maalala. Si Kiawan ang taong tunay kong mahal. Sa buhay ko, siya lang ang pakakasalan ko. hindi ko inakalang ganun kagaling umarte si Bujin yan. Ngayon, wala nang dahilan ang tita. Para pilitin akong makipagkita sa kanyang anak. Pero hindi ba't sinabi mo? Hindi ko alam kung saan mo nalaman na nandito ako. Pero hindi ko iiwan si Kiawan. At hindi ko susundin ang gusto mong hiwalayan ko siya. Para makipagkita sa isang taong hindi ko naman kilala. Bujin yan, tama na yan. Kung magpapatuloy ka pa, mukha ng peke.
Nanay, si Kiawan ang tunay kong mahal. Tungkol naman sa sinasabi mong si Kiawan, may ibang paraan ako para supplian siya. Hindi lang sa pagpapakasal sa kanya. Ano ang sinasabi mo, Jack? Ang ibig kong sabihin, sa buhay ko, si Kiawan lang ang pakakasalan ko. Kahit hindi ka sangayon. Si Kiawan lang ang magiging asawa ko, ako si Bojinyan. Ikaw. Ha ha ha. Mabuti. Napag-abuti. Talagang napakabuti. Ay, ito na ang tadhana. Tita, ang anak mo hindi ba't siya? Si Bojinyan na ito. Oo. Sabi ka unang gabi talagang meant to be kayong dalawa. Noon ko pa sana kayo ipakilala, pero kayo pala. Magkasama na pala. Nanay, ang sinasabi mong si Xiaoan, siya ba yon? Oo, tangga ka. Kung sinabi mo lang sa akin na si Xiao, ang girlfriend mo, Hindi ko sana kayo pinagbawalan. Tita, pasensya na. May mga bagay na kailangan kong aminin. Sa totoo lang, kami ni Bojinyan, hindi kami magkasintahan. Ngayon lang ako nagpanggap na boyfriend ko siya para lokohin kayo. hindi, Xiaoan. May sinabi ba sa'yo si Jinyan? Huwag mong pansinin yon. Malaking pagkakamali lang yon. Tingnan mo. Kasalanan mo, nagalit si Xiaoan. Kung dinala mo sana si Xiaoan para makilala ko, hindi sana naging malaking pagkakamali ito. Tita, sandali kami. Ano pa ang hihintayin? Sabi ko na nga ba, kayo ang itinadhana para sa isa't isa. Hindi na kailangang maghintay. Ayusin ko na ito. Magkakaroon na kayo ng engagement party. Tita, talagang hindi kami ganoon. Huwag kang magpaliwanag. Bakit? Kung i-clarify mo, ipagpapatuloy lang ng nanay ko ang paghahanap ng mapapangasawa ko. Huwag mong kalimutan, sa kasunduan, alipin mo ako. Responsibilidad mong lutasin ang mga problema ko. Ma, kakasagot lang ni Kiawan na maging kami. Magpaplano ng engagement party sa loob ng isang araw, parang minamaliit mo siya. Tita, kami ni. Jinyan ay gusto pa naming magkilala ng husto. Tingnan nyo, nasisiraan na ako ng ulo sa tuwa. Jinyan, siya ang pamilya Bo. Ang kasal, hindi pwedeng basta-basta. Ganito, bukas, maghahanap ako ng eksperto. Para mag-compute ng swerteng araw, para sa inyong dalawa. Maghanda ng granding kasal. Magaling kang umarte, huwag mong pagdudahan ang nanay ko. Sige, susundin ko ang lahat ng sinabi mo, tita. Mabait. Hindi ko inakala na ang iniligtas kong tita ay ang nanay pala ni Bojinyan. Sana hindi ko na lang siya hinilingan ng tulong, nakakainis. Kung patuloy kang magmamasid, hindi ko masisiguro kung ano ang mangyayari. Kailan mo sasabihin kay tita na kami lang ay? Nagpapanggap na magkasintahan? Ganon ka ba kabilis na ihiwalay ang relasyon natin? Partner lang tayo sa negosyo. Ayokong gawing komplikado ang relasyon natin, aalis na ako. Boss, yung hikaw na yon ay espesyal mong ipinagawa. Bakit hindi mo binigay kanina kay Miss Kiao? Magpalilang tao para imbestigahan ang mga kasalanan ni Lumisaw. Gusto kong maghiwalay sila sa lalong madaling panahon. Ziga. Boss, siya yung taong pinadala ni Third Master para lason ka noon. Yan, siguradong alam niya kung ano ang lason na ibinigay sa'yo. Alamin, sa loob ng isang buwan, sisiguraduhin kong makakagawa ng antidote. Kalimutan nyo na, hindi ako magsasalita ng kahit isang salita. Patay na ang tito ko ng ilang taon. Pero tapat ka pa rin sa kanya, gusto mo bang samahan ko kayo? AME, nasa ilalim tayo ng batas. Kung papatayin mo ako, hindi rin kayo makakatakas. Ganoon ba? Alam mo ba kung paano siya namatay? Itinapon ko siya sa kulungan ng mga ahas, kinain siya ng iba't ibang lason. At walang naiwang buong bangkay. Hindi yon lason, kundi love potion na espesyal na pinagawa ni Third Master. Habang buhay kang magiging sa isang babae lang. Una, gusto ka sanang kontrolin ni Third Master sa pamamagitan ng babae. Pero, nabigo siya, totoo ang sinasabi ko. Lumuhod ako sa iyo, boss, alam ko na, yan. Ang dahilan kung bakit nakakapaginawa si Kiawan sa iyo, ay dahil siya ang babae noong gabing yon. Hindi pwede. Ako ang bahala sa'yo. 5 taon ko siyang hinanap. Siya pala ay nasa tabi ko lang.
Jinyan, hindi mo pa rin talaga. Tinigil ang paghahanap sa babaeng iyon. Huwag mo akong sisihin. Tita, matagal ka na bang naghihintay? May emergency meeting kasi ako, hindi ako makaalis. Pasensya na sa paghihintay. Hindi naman. Okay lang. Kiawan, bigla akong dumating. Hindi ba ako nakakaabala sa trabaho mo? Siyempre, hindi. Isa lang akong maliit na empleyado. Buksan mo at tingnan. Wow, ang ganda ng pulserang ito. Bagay na bagay sa inyo, tita. Xiaoan, itong pulsera ay ibinigay sa akin. Ni Lola Jinyan noong ikinasal ako sa pamilya Bo. Ngayon, malapit nang magpakasal kay Jinyan. Oras na para ibigay ito sa iyo. Hindi pwede, masyadong mahalaga itong pulsera. At hindi pa namin sigurado ni Jinyan paano kung... Xiaoan, ikaw ang napili kong manugang. Kahit anong mangyari sa hinaharap, ang pamilya Bo, ay ikaw lang ang magiging manugang. Kung ayaw mong masaktan ako, tanggapin mo na ito. Kakagaling lang ni tita kung ngayon. Sasabihin ko na kontrata lang ang relasyon namin ni Bujinyan. Hindi niya matatanggap. Mamaya na lang ako magpaliwanag. Kung ganon, tatanggapin ko na. Ako pa rin ang kailangan. Pao Jinyan, ang kulit Montag. Muntik mo nang mawala ang manugang kong ito. Ano? Ginoo, dumating po ang inyong ina. Hindi pumasok, diretso kay Miss Kia. Baka dahil. Kulungin niyo siya, bantayan ng mabuti. Opo. Kiawan, dumating ba ang nanay ko? Buti na lang dumating ka. May sasabihin din ako. Kahit anong sabihin niya sa'yo, huwag mong paniwalaan. Makinig ka muna sa akin. Anong ipapaliwanag mo? Wala naman siyang sinabi. Binigyan lang ako ng isang bagay. Itong pulsera, noong ikinasal ang mga magulang ko. Binigay ito ng lola ko bilang pamanang kayamanan, tanda ng pagtanggap sa kanya. At simbolo ng babaeng may-ari ng pamilya Bo. Alam ko ang kahalagahan nito, pero... Natatakot akong sabihin ang totoo, baka masaktan si tita. Kaya tinanggap ko na lang. Ngayon, ibalik mo na ito sa may-ari. Pakisabi mo sa tita na ibinigay ko ito. Kiawan, tanggap ka na ngayon ng nanay ko. Basta tanggapin mo lang, magiging kabiyak ka na ng pamilya Bo. Wala ka bang kahit konting kagustuhan? Huwag kang mag-alala, hindi ko ito makakaapekto. Sa ating pakikipagtulungan, anumang oras na kailangan mo, ako, ay handang tumulong sa iyo para magpaliwanag sa tita. Pakikipagtulungan, Kiawan bilang kasosyo. Ang pinakamahalaga ay tiwala. Marami kang itinago sa akin. Hindi ba dapat bigyan mo ako ng paliwanag? Ano ang itinago ko? Ikaw at si Luming Zhao ay dalawang magkaibang antas ng tao, pero 5 taon na ang nakalipas. Biglang inanunsyo ng matandang boss Kiao sa media na matagal na kayong nagmamahalan. Ano ang itinatago mo? Sinusubaybayan mo ako. Bilang kasosyo, may obligasyon akong alamin kung karapat-dapat kang pagkatiwalaan. Dahil sa negosyo, parang digmaan ito. Walang kuwang para sa pagkakamali. Bujinyan, sobra ka na. Inaabuso mo ang aking privacy. Kung ayaw mong magsalita, wala akong magagawa kundi tapusin ang ating pakikipagtulungan. Hanggang dito na lang. Ang kasunduan ay matatapos na rin. Sandali. 5 taon ang nakalipas mula noong nangyari yun. Gamitin natin ito para sa kinabukasan ng Kiao. At para sa kaligayahan ko at ni Hao-Hao, sulit ang lahat. Kiawan, siguraduhin mo ang desisyon mo. Maaari kong sabihin sa iyo, ngunit kailangan mong pangakuan ako. Natutulungan mo akong mabawi ang Kiao. Siyempre, sa Jiangcheng, madali lang para sa pamilya Bo ang gawin ang gusto nila. 5 taon na ang nakalipas, kakabalik ko lang sa bansa. Ang mga magulang ko ay naghandog ng isang piging para sa akin sa Royal Hotel. Pero hindi ko inasahang nadroga ako. At nakilala ko ang isang gago. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya tapos. Bo, hindi ba't hilig mong buksan ang mga sugat ng iba? May mas malala pa akong kwento, gusto mo bang marinig? Paumanhin. Gusto ko lang kumpirmahin ang ilang bagay. Ano ang kukumpirmahin mo? Kumpirmahin kung ako nga ang sinasabi nila. Isang babaeng malandi. Kaya pala ikaw talaga ang nagligtas sa akin noong gabing yon. Bo, binigay ko na sa iyo ang tiwala na hinihingi mo. Sana tuparin mo ang pangako mo. Tulungan mo akong protektahan ang Kiao. Yen, bakit ay lang? Nasaan si Kia an? Umalis na siya. Sinabi na ng tita sa kanya ang totoo. Kaya't magmadali ka at ipaliwanag mo. Hindi. Walang alam ang nanay ko, ako lang. Masyadong nagmamadali para kumpirmahin ang kanyang pagkatao. Ngunit nasira ko ang sugat na matagal niyang itinago. Kaya, Kuya Yan, ano ba talaga ang nararamdaman mo kay Kiawan? Pagsisisi o pagmamahal?
Ayaw mo bang paghiwalayin? Bakit kailangang paghiwalayin? Kahit ano pa, si Kiawan ay magiging akin lang habang buhay. Aya't isa lang ang pagkakataon mo. Si Luming Xiao ay nakipagsabwatan sa dalawang direktor ng Kiao. Gusto nilang magtaksil sa stockholders meeting. Boss Hu, Boss Qin, ito na ang tanging pagkakataon. Kung palalampasin natin si Kiawan ngayon, mahihirapan na tayong kontrolin ang Kiao Group. Parang imposible na, aray. May punto si Boss Lu, pero. Ayaw ay itinaas ni dating Boss Kiao. Oo nga. Hindi dapat tayo makalimot sa pinanggalingan, Boss Qin. Ang utang na loob ay pang dalawang talim ng espada. Noon, dahil sa pagmamahal ko kay Kiawan bilang mag-asawa, tinulungan ko siyang buuin ang Kiao Group. Pero na yon, bigla siyang naging walang puso. Gustong pa akong paalisin sa Kiao. Boss Hu, Boss Qin, si Mingzhu at Kian. Ay 5 taong mag-asawa. Kung kayang itaboy niya kami. Paano pa kaya? Ang gagawin niya sa inyong dalawa balang araw? Boss Lu, paano mo kami matutulungan? Bo da Xiao. Ano ang ginagawa mo rito sa akin? May iba ka pa bang gustong kumpirmahin sa akin? Sasabihin ko ang lahat ng alam ko. Nagkamali ako noong nakaraan, taos puso akong humihingi ng tawad. Humihingi ng paumanhin si boss sa mga bagay na tulad ng Bulgaro. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka? Narito ako para tuparin ang pangako. Para protektahan ang Kiao Group para sa'yo. Saan mo nakuha ang mga litratong ito? Hindi ito ang oras para maghanap ng detalye. Ang mahalaga ay hanapin ang traidor. Alisin si Luming Zhao. Aray, ang plano ni Boss Lu ay talagang walang kapintasan. Basta suportahan natin si Boss Lu, kapag na-neutralize na natin si Kiawan. Hindi ba tayo kikita? Ha ha ha. Abo da she Boss Kia. Sakto, dito rin kayo kakain? Hindi sakto, matagal na namin kayong hinihintay. Boss Yu, Boss Qin. Ano bang plano ninyo? Sabihin nyo nga, para masaya rin ako. Ito, Boss Kia. Tungkol lang sa trabaho sa Kiao Group. Maami kayong ginagawa, huwag nyo nang sayangin ang oras nyo dito. Nagkukwentuhan lang kami, nagkukwentuhan lang. Pero bakit hindi ko maalala na binigyan ko kayo ng trabaho? Baka naluloko lang kayo. Pero bakit hindi ko maalala na binigyan ko kayo ng trabaho? Baka naluloko lang kayo. Huwag niyo akong lokohin, alam ko na sa susunod na 2 linggo. Ay regular na board meeting ng Kiao Group. Luming Zhao, gusto mong magdaya sa election ng board members, tama ba? Kiawan, huwag mo kaming sisihin kung magiging brutal kami. Dahil sa negosyo, pangdigmaan, walang permanente na kaaway. Permanenteng interest lang. Kiaan, pinagmasdan ka naming lumaki. Pero nangako si Luming Xiao na, kung tutulungan namin siyang maging presidente ng Kiao Group, bibigyan niya kami ng 0% na shares. Ang taong hindi nagpapahalaga sa sarili, ay hindi karapat-dapat mabuhay. Boss Kiao, mukhang malapit nang magbago ang Kiao Group ninyo. Dapat naisip ko na ito. Boss Yu, Boss Qin. Kayo ang mga veteranong itinaguyod ng aking ama. Sa Kiao Group, ako lang. Ang lehitimong tagapagmana. Tinraidor niyo ako. Naisip niyo ba ang mga kahinatnan? Kiaan, kung hindi ka Kia, hindi ka dapat maging pinuno ng Kiao Group, isang batang babae lang. Tama, kami. Dahil lang sa respeto kay Boss Kiao, kaya namin kayo tinis. Hindi ko kayang panoorin na sisirain mo ang Kiao Group. Basahin niyo itong dokumento, tingnan niyo kung kayo. Ang unang makukulong sa pagpapabaya. O ang Kiao Group ang unang magpapalit ng may-ari. Kiawan, nadala lang kami ng emosyon. Patawarin mo na kami. Kiaan, si Luming Xiao ang nagsulsol sa amin. Huwag kayong mag-alala, susundin na namin kayo mula ngayon. Pwede kayong patawarin ngayon pero ang shares niyo, kailangan mong ibigay lahat. Kiaan. Hindi ko inakala na may lakas pa kayo ng loob. Halika. Kayong dalawang magsing-ibig, may mukha pa kayong pumunta. Ano nang dapat kong ikahiya? 8 o hindi. Ikaw at SI Kuya Mingzhu. Malapit nang maghiwalay, dapat kitang tawagin. Kiawan, hindi mo man lang may pagtanggol ang lalaki mo. Talagang nakakahiya ka sa aming mga babae. Isang basura na ayaw ko, pinagkakaguluhan mo. Hindi ka na nahihiya, sana kayong dalawang babae ay magkatuluyan sa aso.
Magpakailanman. Ikaf. Lu Mingju, kakalabas mo lang sa kulungan ilang araw lang, Kiawan. Magpakasaya ka habang may oras ka. Pagkatapos ng board meeting, hindi ka na magiging ang matas na boss Kia. Talaga? Parang iba ang mapapalayas. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Mga kasama, ang posisyon ng presidente ay para sa karapat-dapat. Si Kiawan, bagamat tagapagmana, ang kanyang kakayahan ay hindi karapat-dapat sa posisyong ito. Anong nangyayari? Tama si Boss Lu. Ang may kakayahan lang ang dapat maging presidente. Tama. Paano ipagkakatiwala ang kinabukasan ng Kiao sa isang babae? Kiawan, kapag natalo ka, huwag kang magdadahilan. Lumingsaw, sigurado ka bang? Wala nang mali sa plano mo. Kiaan, hanggang gayon. Nagpapanggap ka pa rin. Huwag mong isipin na dahil nakipagkakayan sa kakaibusin yan, ay makakagawa ka na ng gusto mo, ang Kiao ay hindi niya pag-aari. Sige, hintayin natin ang resulta. Mga kasama, pakiitaas ang kamay para bumoto. Chiawan, ang shares KO ay lampas sa 51%. Talo ka. Lumingsaw, masyado kang nagmamadali. Payo ko sa'yo, tingnan mong mabuti. Kung ilan talaga ang shares ng mga taong ito. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa gaanong katagal. Sina Boss Yu at Boss Kim ay inilipat na sa akin ang lahat ng kanilang shares. Boss Lu, alam na ni Boss Kiao ang plano natin. Ngayon, 1% na lang ang shares natin. Ano naman? Ang mga stocks na hawak mo ngayon ay hindi lalampas sa 51%. May pagkakataon pa rin ako. Sandali, na-transfer ko na ang 15% ng aking shares. Kay Kiawan. Ngayon, si Kiawan ay may 5% na personal na shares. Lumingsaw. Wala ka ng pagkakataon para bumalik. Huwag kang masyadong magyabang. Ang mga confidential data ng proyektong Kian Shui Wan ay nasa akin PA. Kapag pinilit mo ako, pababagsakin ko ang Kiao Group. Ang sinasabi mo ba ay itong mga basura? Nga pala, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Si Boss Yu na palagi mong kausap ay nakakulong na dahil sa illegal na kompetisyon. Ginaya mo ang data para lokohin ako. Sasampalin kita. Kung hindi ka nagpakilala sa ngalan ng iba noon, hindi ako maghihintay sa kanya ng 5 taon. Ngayon, bumalik na ako. Dapat ka nang mawala. Ano ang sinasabi mong tak? Lumingsaw, formal kitang iniinformahan. Dahil sa iyong krimen, naaprubahan na ang aking divorce petition. Maghintay ka na lang sa iyong pagkawasak at pagkakakulong. Huwag mong isipin na susuko ako dahil dito. Wala na akong pakialam ngayon, sasabihin ko sa inyo. Wala akong kailangan. Basta matala ka ulang kayo at ibujan yan. Sa aking libing, sulit na ito. Lumingsaw, kung ginamit mo ang mga plano mo. Sa tamang paraan, matagal ka nang nagtagumpay. Sayang lang, masama ang iyong intensyon, kaya hindi ka magtatagumpay sa buhay na ito. Alin ang mauuna, ang pagbagsak ng Kiao Group o ang iyong pagkawala? Subukan mo. Kiaan, Kuya Mingju, ay asawa mo pa rin, ganito mo siya tratuhin. Hindi ka ba natatakot na pag-usapan ka ng iba? Iyan ang dapat mong ikabahala, mga kriminal. Mga tauhan, alisin ang dalawang ito sa Kiao Group. Ikaf, Huwag mo akong hawakan, sasabihin ko sa iyo, wala akong kasalanan. Ilang taon na akong nagtrabaho sa Kiao Group. Dapat sa akin ang Kiao Group. Dalhin siya. Mga kasama sa Kiao Group, ang mga tumor ay natanggal na. Ipinapahayag ko, ang Kiao Group at Bu Group ay magtutulungan sa proyektong Kian Shui Wan. Umaasa ako sa inyong kooperasyon at tagumpay. Opo, Boss Kiao, huwag kayong mag-alala. Ang negosyo ni Buddha Xiao Kiao ay naayos. Maaari ka nang umuwi. Boss Kiao, kakatulong ko lang sa'yo. Nalutas ang isang malaking problema. Wala man lang pasasalamat, alis ka na. Tama ka, Bo. May mga bagay sa pagitan natin na kailangan talagang ayusin. Nag-reserve ako ng restaurant para sa iyong tagumpay. Mag-usap tayo sa tamang oras, sabihin natin kay tita. Sawa na ako sa drama na ito. Kiawan, nagpapakita ka ng kataksilan. Hindi ganyan ang tamang paraan. Hindi ba't ikaw, Bo, ang nagturo sa akin ito? Sa harap, magkaibigan tayo, pero sa likod, iniimbestigahan mo ako. Tapos haharapin mo ako. Hindi ba tama lang na maging taksil? Kiawan, alam kong napakasama ko. Pwede mo bang bigyan ako ng pagkakataon para bumawi? Hindi ko kayang tanggapin ang paghingi mo ng tawad, Bo. Kiawan, ako si Bojinyan, hindi pa ako. Nagpakumbaba sa isang babae tulad nito. Sa bawat tulong ko sa tamang oras. Hindi mo ba nakikita ang nararamdaman ko? Bojinyan, ano ba ang ibig mong sabihin? Kiawan, tanga ka ba o nagtatanga-tangahan? Nagpapahayag ako ng pag-ibig, hindi mo ba naririnig? Huwag kang bastos sa araw na ito. Ito ang tunay na pagiging bastos.
Tayo, ituloy natin. Sagutin mo muna. Babala ko sa'yo, dapat may importante kang sasabihin. Visit ka. Ganyan ba ang trato mo sa nanay mo? Ma, ano po ang kailangan nyo? May party bukas, dalhin mo si Chiawan. Huwag kang mahuli. Hindi ba't pupunta tayo sa party? Bakit dito tayo? Girlfriend mo na ako, unang beses kong lalabas sa publiko. Siyempre, dapat espesyal. Tama ka, sasamantalahin ko ito. El Rabo, huwag kang mag-alala, wala akong iba kundi pera. Gusto kong makita kung sino ang muse ni Bo. Sino ba talaga siya? Ako si Kiawan. Kilala na kita, Miss Kia. Kilala mo ako. Hindi. May party tayo, gusto ko siyang maging bida. Sa kagandahan ni Miss Kiao, magagawa ko siyang napakaganda. Alis na tayo. Hoy! Di ba masyadong magulo ito? Hindi. Palagi akong seryoso sa aking mga gawa. Ito. Maganda. Parang talagang para sa kanya. Ginawa ang aking obra. Boda siya, si Miss Kiao, sa palagay ko ay siyang pinaka-perpektong modelo na nakita ko. Kumusta? Nasisiyahan na po ba si Budasha? Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Si Madembo, lalong bumabata. Oo nga. Madame Bo, napakaganda ng itsura ninyo. May magandang balita po ba? May isa. Tungkol ito sa aking anak na si Jinyan. Sa wakas, nagbago na ang isip at pinagpasyahan na ang kanyang pag-isang dibdib. Kaya pala si Boda siya ay nakahanap na ng minamahal. Maligayang bati. Maligayang bati rin. Madambo, sino po ba ang minamahal ni Budasha? Sino pong dalaga ang nakapagpabagong isip kay Bodasha? Tiyak na isang napakagandang dilag. Ang pamilya at katayuan? Hindi, yun mahalaga. Basta masaya ang anak ko. Budasha, di ba parang masyado tayong maingay ngayon? Ako ang puno ng pamilyang Bo, ikaw naman ang presidente ng Kiao. Kung hindi tayo maingay, mas hindi makatwiran yon. Kumusta po, tita? Xiaoan. Ma, bakit po kailangan naming dumalo sa handaan ngayon? Ano po ba talaga ang dahilan? Dahil kayong dalawa ang pangunahing tauhan sa handaang ito. Mga ginang at ginoo, may isang malaking magandang balita ang pamilyang Bo ngayon. Ito tungkol sa aking anak. Ang engagement ni Bo Jinyan at Kiaan. Umaasa kami na kayong lahat dito ay makakasaksi. Engagement. Si Xiao ang kinikilala kong manugang na babae ng pamilyang Bo. Sa okasyong ito, ipagkasundo na ninyo ang inyong pag-iisang dibdib. Bakit mo di sinabi sa akin na engagement party ito? Kung sasabihin ko ngayon ko lang nalaman, naniniwala ka ba? Humanap ka ng paraan. Dahil lang sa partnership. Tayo na kunwaring magkasintahan. Ganito ang ginawa ni tita. Paano kung mabuking? Hanggat hindi mo sasabihin at hindi ko sasabihin. Walang ibang makakaalam. Ano nang sinabi mo? Ang ibig kong sabihin, mahal kita, Kiaoan. Gawin nating totoo ang pagkunwari. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Kiaoan, maaari ba kitang yayain sa unang sayaw? Bo Jinyan, sigurado ka na ba talaga? Ako ay may asawa at isang anak, talagang gusto mo. Pagkatapos ng piging, sasabihin ko sa iyo ang isang lihim. Sumama ka sa akin ngayon. Si Bo at si Kiao, tunay na magkatugma. Talagang bagay, tanging si Kiao. Ang babaeng maganda tulad ng diwata. Ang karapat dapat kay Bo. Sino ang mag-akala ang dating living yama ng Jiangcheng ay nahulog din sa mundo? Mga kaibigan, salamat sa inyong pagdalo.
Sa aming kasal ni Kiawan, ngayon ang piging ay opisyal na magsisimula. Zandali. Kiaan. Talagang hindi ka makapagpigil. Ano? Sabi ko na nga ba't gusto mong makipaghiwalay sa akin? Palibhas ay nakakapit ka na kay Bo. Siyempre, dumating kami para batiin ang aking hipag. Ang galing mo. Pinilit mong palayasin ang asawa mo nang walang dala. Para lang sa kayamanan ng pamilya Bo, nakakapit ka kay Bo. Ang galing ng paraan mo. Ano? May ganitong bagay pala? Bo, baka naloko ka ni Kiaan. Sabi ko nang gabat pamilyar si Kiawan. Siya ang presidente ng Kiao, di ba? Akala mo ba't maganda ang itsura ni Kiawan? Pero sa likod, napakababa. Talagang hindi ka nagbabago. Makbago? Ikaw ang dapat magsisi. Noong hiniwalayan mo ako, dapat naisip mo na habang buhay kang tatawaging malandi. Lumingzaw, nagagawa mong magulo sa aming lugar. Alam mo ba ang kahihinatnan? Bojinyan, sasabihin ko sa iyo. Narito ako ngayon para sa iyo. At kay Kiawan, lahat kayo, kasama ko. Mawawalan ng dangal. Bojinyan, kahit walang media es Cheng. Ang mag-ulat, ano pa ang magagawa ko? May papahayag ko pa rin. Ang kasuklam-suklam na ginawa mo at ni Kiawan. Tingnan ninyo ito. Si Kiawan na ito, hindi tapat sa asawa. Pagkatapos pakasalan ang anak ko ng babae, at araw-araw akong sinasaktan at minumura, sinabi pa niya, kung hindi kami maghihiwalay, ipapakulong niya ang buong pamilya namin, napakasama. Talagang ga, si Bo at si Chiao. Naku, si Bo pala ang kabit. Bojinyan, noong mga panahong iyon, para sa kapangyarihan, ang kanyang tiyuhin ngayon. Si Kiawan ay isa na namang babae na malandi. Huwag kang magsalita ng ganyan. Mga kalokohan ang sinasabi mo. Mga tauhan, itong mga nanggugulo sa programa, palabasin ninyo. Madam Bo, bakit naman kayo nagmamadali? Ang totoong palabas, hindi pa nagsisimula. Lumisaw, nais ko sana na tayo'y maghiwalay ng maayos. Ngunit mukhang hindi na ito kailangan. Ipasok ang tao. Ihagis na lang sa sahig. Lumingzaw. Pamilyar ba sa iyo ang tatlong ito? Noong binigyan mo ng droga si Kiawan, ikay tumanggap sa kanila. At nirakan ng kanyang dangal. Akala mo ba hindi ito mabubunyag? Mga kasinungalingan ang pinagsasabi mo. Huwag mong isipin na sa paghahanap ng ilang tao, ay maaari mo na akong siraan. Ginoong Lu, isasauli namin ang pera. Iligtas mo naman kami. Lumayo kayo sa akin. Baka mahawa pa ako sa karumihan ninyo. Paninirang puri. Paano mo nalaman na may sakit sila? Lumingsaw, hindi ba't ikaw na mismo ang nagtapat? Huwag mong ibaling ang sisi sa akin. Ikaw ang hindi marunong gumalang sa sarili. Nakikipagkalasalan sa iba't ibang lalaki at nagpapakasasa. Bakan ka. Ikaw mismo ang may sakit. Ginong Bo. Lumayo ka sa kanya. Baka ka mahava. Nakakadiri naman ito. Alam na pala niyang may sakit siya. Pinipilit pa ring makahawa ng iba. Tita, huwag po kayong mag-alala. Tungkol sa pangyayaring ito ngayon, ako ang bahala. Lumingsaw. Humingi ka ng ebidensya. Heto na. Ito ang 1,000,000 mo. Gamitin ninyo ang inyong mga sarili. At aking utos, paglingkuran ng mabuti si Chowan. Hindi lamang siya dapat masiraan ng pangalan, kundi ang lahat ng kayamanan ng Angkan Kiao ay mapapasa akin. Boss Lu, huwag kayong mag-alala. Sa amin yung ipagkakatiwala, sigurado ito. Ha ha ha. Napakalupit naman. Upang makuha ang yaman ng Angkan Kiao. Talagang ahas. Kahit na ako ang gumawa nito, ano naman? Huwag mong isipin na sa ganitong paan ay malilinis mo ang iyong kasalanan. Ang sanggol na ipinanganak mo noon, ngayon, ay maaari nang magamit. Bitawan mo ako, masamang tao. Mommy, nalapakita sa how-how. How-how, nandito si Mommy, huwag kang matakot. GNG, Bo, Ginong Bo, nakita mo na. Ang batang ito ay anak ng si Kiawan sa Royal Grand Hotel. Isang gabi lang sa isang lalaki. Royal Grand Hotel. Jinyan, hindi biya. Jinyan, hindi biya. Ano naman? Alam ko na lahat ito. Ginong Bo. Kiawan, binigyan ka niya ng malaking kahihiyan. Hindi ka ba nahihiya? Dahil ako ang lalaki noong gabing yon. 5 taon na ang nakalipas, nilason ako para patayin. At doon ko nakilala si Kiawan. Siya ang nagligtas sa akin. Ha ha ha. Ay, Bojinyan. Bojinyan, hindi ko inkala na para lang sa pride mo, gagawa ka ng ganitong kasinungalingan. Bojinyan, totoo ba ang sinasabi mo? Kamakailan ko lang nalaman ang balitang ito. Kaya ipinagawa ko ang DNA test namin ni Hauhau at totoo nga.
Si Hao Hao ay tunay kong anak. Noon, natakot akong madamay ka, kaya mabilis akong umalis para gumaling. Sa loob ng 5 taon, hinahanap kita. Balak ko sanang sabihin sa iyo pagkatapos ng party. Pero sa na siyang sumira ng plano. Bujinyan, gago ka. Pasensya na. Huli na ako. Imposible, Peke Ito. Lumingsaw kung hindi dahil sa pagpapanggap mo bilang ako. Ako sana ang kasama ni Kiawan. Pumasok ka sa pamilya Kiaw, hindi ka nagpasalamat. At sinubukan mo pang pataksil si Kiawan at ang anak ko. Anong parusa ang nararapat sa iyo? Kayong Mga. Ano ang ginagawa ninyo? Lumingsaw kayong mga sakim. Binigyan na kita ng pagkakataon, ikaw ang nagpabaya. Sa nalalabing buhay mo, sa kulungan ka mag-isip. Kiawan, walang utang na loob. Ikulong sila at alagaan ng mabuti. Kian, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Manang, alam ko ang pagkakamali ko. Sila ang nagpilit sa akin. Manang, patawarin mo ako, Manang. Siyawan, nangyari ang ganito. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Tita, pasensya na, ako ang nagpagalit sa'yo. Galit na galit talaga ako. Napakalaking pangyayari ito. Dapat sinabi mo agad sa akin, sa mundong ito. Walang sinumang may lakas ng loob na apihin ang pamilya Bo. Mga ginang at ginoo, mula ngayon, si Kiawan ay ang manugang na babae ng pamilya Bo at higit pa, ang magiging punong abala ng pamilya Bo sa hinaharap. Suot mo na ang pulsera na simbolo ng lola ng pamilya Bo. Tita pa rin ang tawag mo. Nanay, huwag niyong pilitin si Kiawan, hayaan na lang natural. Lola na pa BAKO? Oh, how. Simula ngayon, titira na tayo sa lola. Ayos ba? Sige, gusto ni Hao ang lola. Ay, apo kong mahal. Mahal din NG lola si Hao. Hoy, ang usapin ninyong dalawa, ayusin ninyo. Samahan ko muna ang apo ko, magbobonding kami, alis na. Mga ginang at ginoo, ang nangyari na yon, ayaw kong may makarinig. Kahit kalahating salita mula kanino man, kung hindi mag-atubili ang Bo. Napapanaginipin na lang siya sa mundong ito. Alam mo na ba noong una ka palang lumapit sa akin? Na ako yung tao noong 5 taon na ang nakalipas. Kiawan, ang muling pagkikita natin makalipas ang 5 taon. Sino ba ang nagpatumba kanino? Nalimutan mo na ba? Binabanggit mo pa, tumatakas tayo noon para iligtas ang buhay. Pero kung hindi dahil sa'yo, baka ngayon. Naamin ako lumisaw. At wala na akong itsura. Lumipas na yon. Lahat ng nanakit sa'yo, parurusahan. Nga pala, noong nagtangka kang subukan ako. Sa ilalim ng dahilan ng pagtitiwala bilang magkasosyo. Alam mo na ba noon ang katotohanan noong 5 taon na ang nakalilipas? Bago yon, hindi pa sigurado, nahuli ko yung lalaking. Halika sa akin noong 5 taon na ang alas, sabi noon, tanging ang babaeng nakipagtalik sa akin. Ang makakapigil sa lason sa katawan ko, at nagkataon sa ilang beses na magkasalubong tayo. Ikaw palagi ang sumagip sa akin. Kaya pinakasalan mo ako para lang magamit ako o dahil gusto mo ako. Kiawan, ikaw ang sagot sa lason ko. At buong pagmamahal ko. Kiawan at Bo ay nakatuon lamang. Nagpa-press conference ngayon, ibabalita kaya ang kasal. Mga negosyo lang kaya ito? Mga negosyanteng kilala ito ah. Ano man ito, mainit na balita ito ngayong araw. Pakiusap, tahimik ko muna. Magandang araw po, ako si Kiawan. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Ang Kiao Group at Bu Group. Ang seremonya ng paglagda para sa proyekto ng Shalubay. Ipapakilala ko sa inyo ang mga pangunahing detalye ng proyekto. Si Luming Show ay nakatakas sa bilangguan. Si Lumingzu ay napatalino at mapaplano. Malamang gaganti siya. Maghanda ng mga tao para abangan siya. Inihahayag ko na ang seremonya ng paglagda ay magsisimula na. Oso, ang Kiao Group ay taos-pusong nag-aanyaya sa iyo. Na sumali sa proyekto ng Shalubay. Isang karangalan ang makapagtulungan kay Boss Kiaw. Para sa akin. Boss Kia, tanong ko lang, ang pagpili mo kay Bo bilang partner, ay dahil ba sa inyong personal na relasyon? Siyempre hindi, si Boss Bo ay isang mapagkakatiwala ang partner. O, may balita na ikaw at si Kiao ay magpapakasal na. Sa susunod, ang Bo at Kiao ay magkakaroon ba ng mas malalim na pakikipagtulungan? Si Kiawan ang magiging asawa ng Bo. Ang mga plano sa hinaharap ay depende pa rin sa desisyon ni Boss Kiaw. Bo Jin Yan. Wala ka ng kinabukasan. Lumingsaw, huwag kang magpadalos-dalos. Magkakataon ka mga bago. Pagkakataon? Anong pagkakataon? Dahil sa inyo ni Kian, wala na akong natira. Lumingsaw. Pakawalan mo lang si Hao Hao. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Ha 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 ha.
Huli na ang lahat. Ikaw, sinira mo ang pangakong yumaman, kinuha mo ang lahat ng ari-arian ko. Ikaw, winasak mo ang buhay ko, ginawa mo akong isang kriminal na hindi makalabas sa liwanag. Ano ang ibabayad ninyo sa mga utang ninyo sa akin? How, nandito ang daddy at mommy mo. Ang sweet ninyong mag-ina nitong 5 taon. Hindi mo man lang ako pinapalapit, pero para sa kanya, ipinanganak mo ang batang ito. Kung alam ka ulang, dapat noong una pa lang ay sinakal ko na siya. Nga pala, anak mo rin pala siya, Bo. Ano kaya ang handa mong ibigay para iligtas siya, Bo? Wala, basta pakawalan mo lang si Hawhaw. Kahit ano ang gusto mo, kahit ang Bo Group ay maibibigay ko sa'yo. Bo Group. Ito ang pinakamalaking korporasyon sa Jiangcheng na kumokontrol sa buong ekonomiya ng Timog. Kung makuha ko ang Bo Group, talagang nakakaakit. Tama. Pwede rin kitang tulungan na burahin ang lahat ng ebidensya ng krimen. Mula ngayon, hindi ka na muling tatawaging kriminal. Tumigil ka. Sa ganitong sitwasyon, naglalaro ka pa rin sa akin? Bo Jinyan, kung luluhod ka is aakin. Pakakawalan ko ang maliit na ito, Dial? Sige, huwag mo siyang saktan. Kumusta? Sabihin mo kay Daddy kung nasaktan ka. Daddy, protektahan ko si Daddy. Saka mo, Hawhaw. Pero masyado kang maliit na yun, Hawhaw. Kumalik ka na, Hawhaw. Saka mo protektahan si Daddy at Mommy, okay? How. Natakot ako sa iyo, mommy. Mommy, Mabe AKO. How ay lalaki. Sa susunod, ako ang magpoprotekta sa iyo, how. Bo Jinyan, ang Kute Montag, nanloko ka. Huwag kang magulo. Gamitin ang bata bilang panakot, napakababa. Buti na lang magaling si Bo, kundi nagtagumpay siya. Dapat hatulan siya ng kamatayan, para hindi na makapanira. Ha. Lumingzaw. Maging pangarap mo na yumaman o ang paggamit sa anak ko. Hindi ako susuko sa'yo. Ganun ba, Bo Jinyan? Sabihin ko sa iyo, wala akong gusto, kayo lang. Takbo. Mamatay. Bojin yan. Nangako ka na sasamahan mo ako habang buhay. Babalaan kita. Huwag kang magkakaproblema, narinig mo. 5 taon na ang nakalipas, ikaw ang nagligtas sa akin. Ngayon, oras na para ibalik ko ang buhay sa iyo. Huwag mong sabihin iyan. Kung mamamatay ka, pakakasalan ko ang ibang kasama si Hawhaw. Sasabihin ko sa kanya na ang tunay niyang ama ay isang sinungaling na walang kwenta. Jinyan. Young miss. Si Bo ay may suwerte, hindi siya magkakaproblema. Oo, young miss, ang ining Bo. Sa paglalakbay ko sa mundo, maamin na akong nakitang paan. Hindi kayang kunin siya ni kamatayan. Dinala ka Uzi Hawhaw. Tita. Pasensya na. Anak. Utang ni Jinyan sa inyong mag-ina ang lahat ng ito. Hindi kita sinisisi, ito si Jinyan. Matapos kumpirmahin ang inyong mag-ina, ipinagkatiwala niya ito sa akin. Dapat sana ay kanyang ipinamigay sa kasal ninyo. Ngunit ngayon, sana huwag mong sisihin si Jinyan. Bojinyan. Ang tanga mo talaga. Mumay, sabi ng teacher, hindi maganda ang babaeng umiyak. Mommy, Mabe katapat. Mommy, huwag kang umiyak. Samahan mo akong maghintay kay Daddy. Okay. Pagkatapos, patuloy na naglakbay ang munting prinsipe hanggang sa siya ay nakabalik sa kanyang planeta. Ang rosas na kanyang itinanim. Mommy, kailan ba gigizing si Daddy? Nasugatan si Daddy, hayaan mo siyang magpahinga. Daddy. Gising ka na, gusto kitang dalhin sa amusement park. Please, gising ka na, okay. Natakot ako, akala ko hindi ka nagigising. Hindi pa kita napapakasalan, hindi pa ako nakakarinig ng asawa mo sa akin. Paano kita iiwan? Daddy, gising ka na. Mommy, hindi ka na kailangang umiyak. Ano yan, nasaktan ka ba?
Mahal. Nandito si Bata, hindi maganda to. Daddy at mommy, magkakaroon na si Hawhaw ng kapatid. Wala akong nakita, Hawhaw. Ano ba itinuro mo sa bata? Ano ba yan? Mahal, ibinigay ko na sa'yo ang lahat ng aking kayamanan. Kailan mo ako bibigyan ng pangalan? Depende sa'yo yan.